Kabanata 311 hanggang 320. Nakalock sa target. Hiniling ni Yang Yian ang matanda at ang matandang babae na umalis, ngunit ang binata mula sa Yamada Yago ay nagsimulang magbulyaw sa kanya. Bagamat hindi niya naiintindihan, alam ni Yang Yian ang dalawang note ng baga, at hindi na niya kailangang maghanap ng isasalin upang malaman na ito ay isang sumpa. Matagal na siyang hindi masaya sa kanya, at ngayon ay naglakas loob na siyang magmura. Tumingin si Tito sa kanya at ninisyon. Hindi na kailangang maging magalang sa gayong mga tao. The more you reason with them, mas magiging mayabang sila. Simple at magaspang ang pinakamahusay na paraan. Lumapit siya at hinawakan ang kanyang mga balikat, sinunggaban siya na parang manok, at pumasok sa banyo mula sa labas ng banyo. Baga. Ang pangalan ng driver, Yamada Yago, ay parang pangalan niya. Sinumpa ni Yago si Yang Yian at sinubukang baliin ang kamay ni Yang Yian para makaalis, ngunit sa kamay ni Yang Yian, isa lang siyang tuta. Sa pagharap sa sumpa, binuhat siya ni Yang Yian at itinapon sa banyo. Bang! Binuksan niya ang maliit na pinto ng banyo, at nakahiga sa loob ang isang asong kumakain ng tae. Ba! Nang malapit na siyang magmura, sinipa siya ni Yang Yiyo. Traidor lang, napakayabang mo at nakakalimutan mo ang iyong pinagmulan. Ah! Habang nagmumura, paulit-ulit na sinipa ni Yang Yiyo si Yamada Nogo, at ang bawat sipa ay nasa malambot na lugar ni Wang, dahil alam niyang ang acupuncture point na iyon ang pinakamasakit. Noong una, nagmura si Yamada Nogo sa wikang Fuso, ngunit pagkatapos ng 3 sipa, tumigil siya sa pagmumura at nagpakawala ng sigaw na pagpatay ng baboy. And then he said pure Kyushu Mandarin, pupunta ako sa embassy para magprotesta at magdemanda sa iyo. Ako si Fuso at isa akong dayuhang kaibigan. Hindi mo ako masasaktan. Matapos marinig. Nagsasalita siya ng matatas na wikang Kyushu, huminto si Yang Yiyo, at nang makitang kumikibot ang kanyang bibig, muling tumaas ang antas ng galit sa kanyang puso. Noong una, binalak niyang sipain siya ng ilang beses para matapos ito, ngunit ngayon, pagkatapos marinig ang sinabi niya, hindi iyon inisip ni Yang Yiyo. Halatang may dumadaloy na dugong Kyushu sa katawan niya. Ang sabi ng tour guide ay taga-Kyushu ang kanyang ama, ngunit isa siyang Fuso. Palagi niyang mababa ang tingin kay Kyushu at nagsasalita ng wikang Kyushu. He acts like a big shot in Kyushu and has foreign friends. Buti na lang walang ganyang kaibigan. Tiningnan siya ni Yang Yian na may singkit na mga mata at ngumiti. Ngunit naisip ni Yamada Nogo na si Yang Yian ay natatakot sa eksenang ito, at agad na naging mayabang at nagsabi, sinasabi ko sa iyo, lumuhad ka at humingi ng tawad sa harap ko ngayon, kung hindi, babayaran kita. Ngumiti si Yang Yian at tumingin sa kanya at sinabing, kung gayon, ang iyong bansa sa Dongzhou ay nagbibigay ng subsidyo ng estado para sa mga may kapansanan sa pag-iisip. Natigilan si Yamada Nogo. Ano ba ang nangyayari? May sakit ba sa pag-iisip ang taong Kyushu na ito? Bakit mo itinatanong ang mga tanong na ito nang walang dahilan? Ngunit naramdaman niya na ang mga taong Fuso ay mas mataas at lahat ay mas mahusay kaysa kay Kyushu. Casual na sinabi ni Yamada Nogo, lahat ng pagtrato sa ating mga mamamayan sa Dongzhou ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa iyong Kyushu. Yang Yiyo. Ngumiti at tumango, well, I'm relieved. Susunod, ipapakita sa iyo ng iyong ninuno ang isang kakaibang kasanayan ng ating sinaunang Kyushu. Kung napanood mo na ang martial arts TV series at pelikula ni Kyushu, dapat mong malaman na mayroong isang uri ng kung fu na tinatawag na splitting tendons at breaking bones. Sana wala kang problema sa pag-iisip, pero kahit may problema, hindi maganda ang pakikitungo ng mga mamamayan sa iyong munting bansa, at garantisado ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Haha, Terra, ninuno, ipakita ko sa iyo. Nakinig si Yamada Nogo sa mahinahon at nakangiting tono ni Yang Yiyo sa oras na ito, at biglang sumama ang pakiramdam. Dapat baliw ang kaharap niya diba? Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ni Yamada Nogo na parang kidlat. Tumatakbo ang totoong enerhiya, at bigla niyang hinayla ang braso niya. Biglang kumaluskos ang braso ni Yamada Nogo. Nagkaroon din ng nakakatakot na dagandong, Ngunit hindi tumigil si Yang Yiyo, at hinawakan ang kanyang kabilang kamay at inulit ang parehong pakulo. Si Shanshan Yago ay sumisigaw na parang baboy na kinakatay, at ang mga butil ng pawis na kasing laki ng soybean ay tumulo sa kanyang noo. Isang amoy ng ihi ang dumating, ngunit hindi siya nawalan ng malay. Hindi alam ni Yang Yiyo kung paano ay dislocate ang kanyang mga buto at kalamnan. Ginamit lang niya ang kanyang tunay na enerhiya upang direktang ma-dislocate ang kanyang mga buto at meridian, at ito ay ang buong katawan. Siyempre, sa kanyang mga mata, ito ay na-dislocate ang kanyang mga buto at kalamnan, at ang mga joints at meridian ay na-dislocate. Ang sakit ay mararamdaman lamang ng taong nasasangkot. Bukod dito, kinokontrol ni Yang Yiyo ang kanyang tunay na enerhiya upang hindi siya mawalan ng malay, kaya hinayaan niyang maramdaman niya ang sakit. Lolo, iligtas mo ako, Lolo, iligtas mo ako.
Si Santiago, na pilay sa banyo, ay nakapagsasalita lamang sa pamamagitan ng kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot na humihingi ng awa. Sa oras na ito, narinig ng banyo ang mga hiyawan ni Santiago, at maraming tao ang dumating upang manood. Naghihintay pa rin ang bus sa labas. Noong una ay nais ni Yang Yeo na maging matalik muli sa kanya, ngunit nang marinig niya ang paghingi ng awa, naisip niya ito at sumuko. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata, sinabi niya sa kanya, makinig kang mabuti. Humingi ng paumanhin sa matandang mag-asawa pagkatapos mong makalabas, at agad na mawala sa Kyushu, kung hindi, gagawin kitang sertipiko ng kapansanan sa pag-iisip, at ito ay dapat na isang first class na sertipiko. Naiintindihan mo ba? Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, ginamit ni Yang Yeo ang kanyang espiritual na kamalayan sa panganib. Sa pagkakataong ito, nang inig ang buong katawan ni Diego, at mabilis niyang sinabi, naiintindihan, naiintindihan. Sa malamig na ungol, hinawakan muli ni Yang Yeo ang kanyang dalawang braso, hinayla ang mga ito ng halos 2 beses, at pinanumbalik ang kanyang mga kasukasuan at meridian. Pagkatapos sumigaw, namutla ang mukha ni Diego. Lumabas ka, hinihintay mo ba akong tulungan ka? Sabi ni Yang Yeo, at tumalikod para umalis sa banyo. Sa oras na ito, itinuring ni Diego si Yang Yeo bilang diablo na nagkatawang tao sa kanyang puso, at mabilis na umakyat sa banyo at sumunod sa kanya, naglalakad patungo sa bus. Pagkasakay sa bus, si Yang Yian ay dumiretso sa kanyang upuan, habang si Diego ay nanginginig at lumapit sa matandang lalaki at babae. Wala siyang sinabi. Gayunpaman, tumingin si Yang Yian at agad na naging tapat. Yumuko siya ng 90 degrees sa matandang lalaki at babae at sinabi, pasensya na, matandang lalaki at babae, humihingi ako ng tawad sa iyo. Bumantong hininga ang matandang lalaki at babae, at biglang sinabi ng isang tao sa bus, well, ang batang ito ay nagsasalita ng Kyushu dialect, ngunit minamaliit niya si Kyushu, isang traidor. Agad na nag-usap ang mga turista sa bus. Sa pagkakataong ito, namula si Diego at muling lumapit sa tour guide, pagkatapos ay palihim na sumulyap kay Yang Yian, at nalaman na nakatingin sa kanya si Yang Yian na may malademonyong panunuya. Matapos manginig ang lahat, sinabi niya sa tour guide na gusto niyang umalis sa grupo, at nangako na ito ay para sa mga personal na dahilan, at walang kinalaman sa grupo ng paglilibot, at ang lahat ng mga kahihinatnan ay nasa kanyang sariling peligro, at iba pa. Pagkatapos ay kinuha ng tour guide ang kasunduan at pinirmahan ito, at si Diego ay bumaba ng bus at umalis. Ang paglalakbay na ito ay hindi malilimutan para sa kanya, at ang psikolohikal na lugar ng anino ay hindi makalkula. Pagkatapos ng episode na ito, nagpatuloy sa pag-alis ang bus. Ang matanda at ang kanyang asawa ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat kay Yang Yian. Alam nila na ang peking Fuso na lalaki ay tiyak na hinarap ni Yang Yian bago siya umalis, ngunit kahit papaano ay nagpakawala sila. Ngumiti si Yang Yian at hindi gaanong nagpaliwanag, ngunit tinanggap niya ang bote ng tubig na ipinadala ng matanda. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yian na muling lumitaw ang sumisilip na kapangyarihan sa ikatlong pagkakataon. Sa pagkakataong ito ay malinaw niyang nilock ang isang direksyon, at nang tumangala siya bigla, nawala ito ng walang bakas. Ngunit sigurado siya na ang taong ito ay dapat kabilang sa mga turista sa bus, at nakalock sa 4 na tao. Nalaman ni Yang Yian na ang kapangyarihan ng sumisilip ay nagmula sa isa sa 4 na taong nakaupo sa gitna ng bus. Sa 4 na pinaghihinalaang target, naramdaman ni Yang Yian na lubhang kawili-wili. May 3 African na kabataan at isang batang babae na may gininto ang asul na mga mata. Lahat ng 4 ay nasa 20s. Ngunit gaano man niya ito tingnan, at gaano man niya ginamit ang kanyang espiritual na kahulugan upang mag-obserba, nalaman niyang walang mali sa 4 na taong ito. Walang enerhiya sa kanilang isipan. Gayunpaman, sigurado si Yang Yian na ang isa sa 4 na tao ay dapat na isang superpower, at isang natatanging superpower. Tinawag niya ang kanyang Panginoon sa kanyang isipan, umaasang matutulungan niya itong mahanap ito, ngunit pagkatapos tumawag ng ilang beses, hindi tumugon ang Panginoon. Ibinigay ni Yang Yian ang paggamot, ngunit isinasaisip niya ang 4 na tao. Ngayon ay hindi na niya alam kung ano ang intensyon ng mga taong naninilip sa kanya, kaya nagmamasid na lang muna siya. Ito ay alinman sa 3 African kabataan o ang ginintoang babae. Ang ginintoang babae ay hindi masyadong matanda, mga 22 o 23 taong gulang, at mukhang isang gol. Nakasuot siya ng salamin at napakaamo. Siya ay mahina at hindi mukhang isang superpower. Naka-headphone siya at may hawak na libro at nagbabasa. Ngunit sa 3 kabataang Aprikano, ang isa sa kanila ay may pabago-bagong tingin sa kanyang mga mata, na naging dahilan ng labis na kainahinala ni Yang Yian. Habang nasa daan, pinagmamasdan ni Yang Yian ang 4 na tao. Walang kamalay-malay na pumasok ang bus sa Anshi District. Bandang alas 4 na rin ng hapon. Pagod ang lahat sa daan. Nag-book sila ng hotel para kumain. Kung gusto nilang lumabas, lalabas sila para maglaro.
Kung ayaw nilang lumabas, sa hotel sila magpapahinga. Bukas ng umaga ay aalis sila patungong Han City. Si Yang Yian ay sumali sa tour group sa kalagitnaan ng kanyang karera. Siya ang responsable sa lahat ng kanyang mga aktibidad. Sumakay na lang siya ng taxi. Pagkababa ng bus, nag-book si Yang Yian ng isang hotel mag-isa at hindi nagpahinga sa silid. Kinaumagahan, bumangon siya at lumabas pagkatapos tumawag ang tour guide para umalis. Nang may hinihintay siya sa sasakyan, may maliit na problema. Hindi nagpakita ang blonde na babae matapos maghintay ng kalahating oras. Dahil dito, naghinala si Yang Yian. Hindi kaya ang blonde girl na ilang beses nang sumilip sa kanya ay ang blonde girl. Kabanata 312 Liu Lingling sa photo album. Pumunta ang tour guide sa hotel room para hanapin siya. Nang maghinala si Yang Yian sa kanya, dumating ang blonde na babae kasama ang tour guide. Pagkatapos suriin, malamang na alam niya na naghihintay sa kanya ang lahat. Sinabi niya sa napakahirap na Chinese, paumanhin, pasensya na, sa paghihintay sa iyo. Ako, ang mga gamit ko. Pagkatapos magsalita ng mahinang Chinese, napagtanto ng lahat na ito ay dahil nag-iwan siya ng napakahalagang photo album sa kanyang malita at hindi niya ito mahanap. Late siyang lumabas at hindi mahanap ang album. Patawarin mo sana ako. Kung ikukumpara sa parehong kaibigan kahapon sa San Diego, ang babaeng ito ay mas magalang, at pinatawad siya ng lahat. May nagtanong pa sa kanya kung nahanap na niya ito. Ngumiti siya at kinuha ang isang photo album sa kanyang kamay at sinabing nakita niya ito, at bumalik sa kanyang upuan. Umalis na ang bus. Naghinala si Yang Yian sa tatlong kabataang Aprikano at sa blonde na babae. Nakatitig siya sa dalaga mula nang sumakay ito sa bus, gamit ang kanyang espiritual na sentido para pagmasdan ang galaw ng apat na tao. Nakita ni Yang Yian na pagkaupo ng blonde na babae, may linya ng Chinese handwriting sa cover ng album na hawak niya. Nang makita niya ang signature sa album cover ng blonde girl in his spiritual consciousness, laking gulat niya at muntik nang mapatayo, pero nagpigil siya. Natuwa si Yang Yian dahil nakita niya ang mga salita sa cover ng album ng blonde na babae, Dear Ruth, ex-College of Gold Country sa isang partikular na taon. Ito ay hindi kakaiba sa lahat. Normal na makita na ito ay isang photo album na ibinigay sa kanya ng kanyang kaklase o kaibigan mula sa Kyushu. Ngunit ang ikinabahala ni Yang Yian ay ang pirma sa ibaba ng album, na may nakasulat na Liu Lingling. Chinese character, Gold Country, Liu Lingling. Ang lahat ng ito ay hindi dapat nagkataon lamang, tama ba? Si Liu Lingling ay nag-aral sa Gold Country. Itong blonde na babae, o ang babaeng nagngangalang Ruth sa album signature, siya ba ay kaklase o kaibigan ni Liu Lingling? Ang mga iniisip ni Yang Yian ay lumipad sa langit, at ang figure ni Liu Lingling ay lumitaw sa kanyang isipan. Dati, walang oras para isipin si Liu Lingling, at hindi masyadong inisip ito ni Yang Yian, ngunit ngayon, ang kanyang isip ay puno ng Liu Lingling. Sa buhay ni Yang Yian, masasabing may dalawang babae na hindi maaaring baliwalain ang impluwensya sa kanya. Iniligtas ni Zhao Nan ang kanyang aso, ngunit iniligtas ni Zhao Nan ang kanyang buhay. Siya ang babaeng nagpabago sa kapalaran ni Yang Yian sa paglilinang. Hindi siya pwedeng baliwalain sa buhay niya. Si Liu Lingling ang babaeng nagpabago sa kanyang buhay. Mula sa unang pagkakataon na gumawa siya ng peking anti-aging pill, si Liu Lingling ang tumulong sa kanyang ama na ibenta ang peking anti-aging pill, na naging dahilan upang si Yang Yian ay magkaroon ng kanyang unang pot ng ginto at ang kanyang unang bahay. Simula noon, naging magkaklase na sina Liu Lingling at Yang Yian na maaaring pag-usapan ang anumang bagay. Si Yang Yian ay may espesyal na damdamin para kay Liu Lingling sa kanyang puso. Nang magpahiwatig at umamin siya pagkatapos ng graduation, nagkunwaring hindi naiintindihan ni Yang Yian, dahil alam niya kung ano ang distansya sa pagitan niya at ng sinaunang kabisera na pamilyang Liu noong panahong iyon. Pagkatapos ay nag-abroad si Liu Lingling. Sa mga salita ni Chen Xiaobei, si Liu Lingling ay nagpunta sa ibang bansa nang may panghihinayang. Ngunit hindi sinabi ni Yang Yian kahit kanino na umalis si Liu Lingling, at nagsisisi din siya. Ibinaon na lang niya sa puso niya ang panghihinayang. Bukod sa pagiging busy ay natakot siyang tumawag kaya hindi na muling nag-contact ang dalawa. Unti-unti, nakalimutan siya ni Yang Yian, o ibinaon siya ng malalim sa kanyang puso. Hindi ko inaasahan na makikita ko ang impormasyon niya sa photo album nitong babaeng Gold ngayon. Matapos basahin ang sulat kamay sa album ng ilang beses, 80% sigurado si Yang Yian na ito ang sarili ni Liu Lingling, at ito ang photo album na ibinigay niya sa lahat ng mga babae sa Gold. Sa pag-iisip kay Liu Lingling, labis na nabahala si Yang Yian. Halos isang taon na rin simula nang iwan ng lahat si BG. Hindi ko alam kung ano ang kalagayan niya sa ibang bansa. Sa sandaling ito, gusto ko talagang tawagan ang kanyang panganay na kapatid, ngunit hindi nang ahas si Yang Yian, at hindi ko alam kung ano ang sasabihin pagkatapos ng tawag. Baka nakalimutan na niya ako. Baka nakahanap na siya ng boyfriend. Masyadong maraming hula si Yang Yian tungkol kay Liu Lingling sa sandaling ito.
Sa kanyang espiritual na kamalayan, nakita ni Yang Yian ang babaeng Gol na si Ruth na nagbukas ng photo album. Ang unang pahina na binuksan niya ay larawan ni Liu Lingling at ng babaeng Gol na si Ruth. Medyo blanko ang isip ni Yang Yiyo, at naisip niya sa kanyang sarili, si Lingling. Nagkataon lang ba ang hitsura nitong babaeng Gol? Halatang magkaibigan sila ni Lingling. Wala pa ring nakitang kakaiba si Yang Yiyo sa kanyang espiritual na kamalayan. Inalis niya ang kanyang espiritual na kamalayan, tumingin sa langit sa labas ng bintana, at inisip ang mga araw na pumasok siya sa paaralan at nakikipaglaro kasama sina Liu Lingling, Chen Xiaobei, at Lin Huan. Walang kamalay-malay, ang bus ay pumasok sa Han City sa Southern Shaanxi, at ang boses ng tour guide ay tumunog, na hinihila pabalik sa langit ang mga iniisip ni Yang Yiyo. Narinig ko lang sa radyo ang tour guide na nagsabi, mga mahal na turista, nakapasok na tayo sa Hanzhong. Ang Hanzhong ay isang lungsod na may mahabang kasaysayan, kaakit-akit, sunod sa moda at moderno sa timog kanluran ng sinaunang kabisera ng lalawigan. Ang The Land of Abundance ay tumutukoy sa lugar na ito, Little Jiangnan in the Northwest ay tumutukoy sa lugar na ito, at The Most Beautiful Rapeseed Flower Sea in Kyushu ay tumutukoy din sa lugar na ito. Ang mga bundok at ilog dito, ang mga humanidad at kasaysayan, ang klima-ekolohiya, ang mga espesyal na produkto at kayamanan, at iba pa. Ang Hanzhong ay ipinangalan sa Han River. Ang Han River, ang pinakamalaking tributary ng Yangtze River, ay nagmula sa lungsod ng Ningqiang. Noong 451 BC, itinatag ng estado ng Chu ang Hanzhong County, ngayon ay Angkang at Hanzhong, sa Angkang, sa gitnang bahagi ng Ilog Han. Noong unang bahagi ng Eastern Han Dynasty, ang upuan ng county ay inilipat sa lokal na lugar at tinawag pa ring Hanzhong, na ginagamit hanggang ngayon. Pagdating sa Hanzhong, kilala nating lahat si Liu Bang, ang unang emperador ng Han Dynasty. Ngayon, ayon sa orihinal na plano, ang aming destinasyon para sa pamamasyal ay bumalik muna sa sinaunang Han Terrace, pagkatapos ay sa Wow Tomb, at pagkatapos ay papasok kami sa sinaunang kabisera bukas. Ayon sa panimula ng gabay, narinig ng bus ang isang parking lot ng restaurant, at pagkatapos ng tanghalian, ito ay direktang pupunta sa sinaunang Han Terrace. Ayon sa orihinal na plano, pagkarating sa Hanzhong, binalak ni Yang Yian na direktang lumipat pabalik sa sinaunang kabisera dahil ang tourist bus ay kailangang pumunta sa libingan ng Wao pagkatapos bisitahin ang sinaunang Han Terrace. Ang puntod ng Wao ay nasa isang county sa ilalim ng jurisdiction ng HZ City, sa paanan ng Dingjun Mountain sa Mian County, at mahigit 100 milya ang layo mula sa Hanzhong. Gayunpaman, ang photo album na nasa kamay ng Gallic girl na si Ruth, o Liu Lingling sa kanyang photo album, ay nagpabago sa isip ni Yang Yian at nagpas siyang sundan ng tour group, o sundan ang Gallic girl na si Ruth para tingnan. Laging nararamdaman ni Yang Yian na may mali sa babaeng Gallic na ito. Baka siya ang sumilip sa kanya ng ilang beses. Kung siya ay kamag-anak ni Liu Lingling, dapat matuto pa si Yang Yian tungkol dito. Pagkatapos hapunan, sumakay ang lahat sa bus at pumunta sa sinaunang Han Terrace para mag-browse. Mahigit 10 minuto bago makarating doon. Ang sinaunang Han Terrace ay nasa sentro ng lungsod. Pagkababa ng bus, isa-isang naglakad ang lahat sa sinaunang Han Terrace Scenic Area, at maaaring sundan ni Yang Yian ang babaeng Gallic na si Ruth. Sa oras na ito, ang batang babae mula sa Gaul ay may hawak na kamera at patuloy na kumukuha ng mga larawan. Mukhang nagustuhan niya ang Kyushu civilization. Pagpasok namin sa museum, may nakita kaming mataas na platform sa harapan namin. Ito ang lugar ng palasyo ni Emperor Liu Bang ng Han Dynasty, ang Ancient Han Terrace. Ito ay 7 metro ang taas, nakaharap sa hilaga at timog, at nahahati sa 3 hakbang. Isa itong site na may tipikal na modelo ng palasyo ng Qin at Han Dynasty na itinayo ng artificial round earth. Nang maglaon, madalas na itinuturing ng mga tao ang platapormang ito bilang simbolo ng pundasyon ng dinastiyang Han. Sa oras na ito, ang batang babae mula sa Gaul, si Ruth, ay tumingin sa paligid at nakita si Yang Yian, na nasa hindi kalayuan, na direktang naglalakad. Napansin na ni Yang Yian ang kanyang pagdating. Upang maitago na hindi siya sumunod sa kanya, nagpanggap siyang kumukuha ng litrato gamit ang kanyang mobile phone. Direktang lumapit sa kanya si Ruth na nakangiti at sinabi sa mahinang Chinese, Xiansheng. Pwede mo ba akong kunan ng litrato ng durian? Natigilan si Yang Yian. Gusto niyang matawa nang marinig niyang binibigkas nito ang Chinese sa maling paraan. Ito ay malinaw na isang tunog, Sir, maaari mo bang kuhanan ako ng litrato bilang isang souvenir, ngunit sinabi niya ang durian. Gayunpaman, si Yang Yian ay sabik na tugunan ang kahilingan ng batang babae mula sa Gaul. Nag-aalala siya na hindi siya makahanap ng pagkakataon na lapitan siya at alamin ang mga detalye nito at kung ano ang relasyon niya kay Liu Lingling. Sa sandaling ito, nagkusa siyang lumapit. Nakangiting sinabi niya, natutuwa akong maglingkod. Exe, mali ang mahinang pagbigkas ni Ruth sa Chinese. Walang pakialam si Yang Yiyo, you're welcome.
Itinama niya siya, ang salitang Chinese para sa pasasalamat ay hindi. Si Ruth ay napakasipag sa pag-aaral. Oo, salamat. Itinama siya ni Yang Yiyo. Oo, ito ay. Sinabi ni Ruth ang bawat salita. Nalaman ni Yang Yiyo na hindi niya ito maitatama ng ilang sandali, gayon paman, naiintindihan niya ito. Kinuha niya ang kamera mula sa kanya at nagsimulang kumuha ng litrato para sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinalik ni Yang Yiyo ang kamera kay Ruth at hinayaan siyang makita ang epekto. Sa totoo lang, napakaganda ng babaeng galak na ito, at ang pinakamahalaga ay napakatangkad niya. Natagpuan ni Yang Yiyo na siya ay kapareho ng tangkad niya, at ang kanyang mahahabang binti ay mas mahaba ng kaunti kay Lin Huan. Sa katunayan, ang kanyang asul na mga mata ay nagbigay kay Yang Yiyo ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kagandahan. Palagi niyang nararamdaman na napakalalim ng mga mata nito, at binigyan pa siya ng isang ilusyon ng mga pagbabago. Tiningnan ni Ruth ang mga larawan sa kamera at ngumiti para pasalamatan si Yang Yiyo. Exi, itinama niya ito at sinabing si Exi bilang Exi sa huling salita. Sa oras na ito, sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon si Yang Yiyo na makilala siya ng hindi direkta at tinanong siya, paano ka, isang gol, makapagsalita ng Chinese? At sinabi ko na tama ang iyong pangunawa, na bihira. Si Exi, isang kaibigan ni Ward, at siya ay taga-Guda. Ipinaliwanag ni Ruth kay Yang Yiyo na may hindi karaniwang pagbigkas. Naantig si Yang Yiyo at casual na nagtanong, oh, anong kaibigan? Kabanata 313, Pagbisita sa libingan ni Wow at pag-upgrade ng espiritual na kamalayan. Ikaw ay aking estudyante, tama ba? Simpleng sagot ni Ruth, walang sinasabi. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at sinabi kay Yang Yian, natutuwa akong makilala ka. Ang pangalan ko ay Ruth, at ako ay taga-Gol. Hello, ang pangalan ko ay Yang Yian. Opisyal na silang magkakilala. Gustong itanong ni Yang Yian kung kilala niya si Liu Lingling, ngunit kung tutusin, hindi siya pamilyar sa kanya, kaya hindi madaling magtanong. Pero, buti na lang nakakausap, kaya naisipan niyang dahan-daang makipag-ugnayan dito. Sa pakiramdam ni Yang Yian, palagi niyang nararamdaman na ang babaeng ito mula sa Gol ay iba sa mga normal na tao, ngunit sa kanyang espiritual na kamalayan, siya ay isang ordinaryong tao lamang. Pagkatapos ay nag-browse sina Yang Yian at Ruth, kumuha ng litrato at nag-chat hanggang sa makarating sa sinaunang Han Terrace. Sa pagsasalaysay ni Ruth, punong-puno siya ng sinaunang sibilisasyon ng silangan, kaya sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa Jiushu para sa isang espesyal na paglalakbay, at ang huling hantungan ay pumunta sa sinaunang kabisera ng bayan ng kanyang kaibigan upang makita ang tanyag na kababalaghan sa mundo, ang mausoleum ng unang emperador ng Qin. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, natitiyak ni Yang Yian na ang kaibigan ng ideya ay si Liu Lingling, at ang pagkakataon ay hindi nagkataon lamang. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, sinabi ni Ruth, Mr. Yang, maaari mo bang sabihin sa akin ang kasaysayan ng Jiangjiang? Narinig muli ni Yang Yian ang kanyang Mandarin na nagbago at itinuwid siya, ang aking apelyido ay Yang, hindi ang tupa ng kambing. Kalimutan mo na, hindi ako makakarating saglit. Anyway, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Hindi ako natutong mag-Chinese ng maayos noong ako ay isang kapalit na numero, sinabi ko ito sa isang kakaiba at ordinaryong paraan. Mapait na ngumiti si Yang Yian at huminto upang ipahiwatig na hindi ito mahalaga, at pagkatapos ay sinabi sa kanya, tinatawag itong Guhan Terrace, na isang gusaling natitira sa panahon ng pagtatalo ng Chu Han, na may lawak na humigit kumulang 8,000 metro kwadrado. Si Liu Bang, ang nagtatag na emperador ng dinastiyang Han sa Jiushu, ay nakatalaga sa Hansong upang kumita ng kayamanan at itayo ang kabisera, kaya pinangalanan niya ang bansang Han. Ang mataas na plataporma kung saan siya nakatalaga ay pinarangalan ng mga susunod na henerasyon bilang Guhan Terrace. Nag-uusap ang dalawa habang naglalakad. Makalipas ang mahigit isang oras, natapos na ang lahat sa pag-browse, at hinimok sila ng tour guide na pumunta sa Wow Tomb. Alas 3 ng hapon, dumating ang bus sa Wow Tomb sa Mian County. Sa oras na ito, pagkatapos magkita sina Ruth at Yang Yian, natural nilang sinundan si Yang Yian nang bumisita sila sa puntod ng Wow. Walang pagtutol dito si Yang Yian. Palagi siyang nakakakuha ng ilang impormasyon tungkol kay Liu Lingling mula kay Ruth paminsan-minsan. Sa pangkalahatan, kahit na hindi pa ipinaliwanag ni Ruth na ang kanyang kaibigan ay tinatawag na Liu Lingling, natukoy na ni Yang Yian na ito ay si Liu Lingling. Ang impormasyong nakuha niya kay Ruth ay si Liu Lingling ay maayos, na nagpaga ng pakiramdam ni Yang Yian. Pagdating nila sa puntod ng Wow, hiniling ni Ruth kay Yang Yian na tulungan siya bilang tour guide at ipakilala ang puntod ni Wow. Sa kanyang mga salita, si Yang Yian ay mas aktibo kaysa sa tour guide. Gusto niyang malaman ng higit pa tungkol sa kwento ni Zhu Guo. Habang pinupunasan ang kanyang lalamunan, sinabi ni Yang Yian, ang libingan ni Wow ay ang libingan ni Zhuge Liang. Ang pangalan ni Zhuge Liang ay Kung Ming. Siya ay mula sa Yangdo, Langya, sa puntong ito,
huminto si Yang Yian at nagsabi, naiintindihan mo ba kung hindi ko ito sinasabi? Hindi mahalaga. Naiintindihan ko ang ilan dito. Gusto ko ring magbasa tungkol sa kultura, humanidad at kasaysayan ng Kyushu. Pagmamalaki ni Ruth. Oh, sabi ni Yang Yian, buti naman naiintindihan mo. Itutuloy ko. Sa huling bahagi ng Eastern Han Dynasty, si Wu Hao ay nanirahan sa pag-iisa sa Nanyang County, binibigyang pansin ang mga makamundong gawain at tinawag na Sleeping Dragon. Nang maglaon, isa pang dakilang tao sa tatlong kaharian ang tinawag na Liu Bei. 3 beses siyang binisita ni Liu Bei at hiniling na lumabas sa pag-iisa. Si Wu Hao ang naging pangunahing tagapayo ni Liu Bei at itinatag ang rehimeng Shu Han. Tinulungan niya si Liu Bei na maging emperador at nagsilbi bilang punong ministro. Sa unang taon ng Jiangxing, si Liu Chan ang humalili sa trono, ibig sabihin, ang kanyang anak ang nagmana ng trono pagkatapos ng kamatayan ni Liu Bei. Si Wu Hao ay pinangalan ng Wu Xianghao at pinamunuan si Yis Hao Mo. Gaano man kalaki o kaliit ang mga usapin sa politika, napagpasyahan niya ang mga ito. Siya ay may malaking kapangyarihan. Nagsumikap siyang pamahalaan ng bansa, at ipinatupad ang patakaran ng pagsasaka ng militar. Pinahusay na ugnayan sa mga pangkat etniko sa Timog Kanluran at itinaguyod ang pag-unlad ng lokal na ekonomiya at kultura. Ayon sa alamat, innovate niya ang crossbow, na maaaring magpaputok ng 10 palaso ng sabay-sabay, at gumawa ng mga kahoy na baka at umaagos na mga kabayo, na nakakatulong sa transportasyon sa bundok. 5 beses siyang nagpadala ng mga tropa upang salakayin si Wei upang makipagkumpetensya para sa Central Plains. Sa ika-12 taon ng Jiangxing, nakipaglaban siya kay Sima Yi ng Wei sa Weinan, namatay sa sakit sa hukbo ng Wasangyuan, at inilibing sa Dingjun Mountain. Nag-uusap at naglalakad, dumating ang dalawa sa puntod ni Wu Hao. Yumuko si Yang Yiu at Samamba sa harap ng libingan. Kung ito man ay ang mga kwentong narinig niya mula pagkabata o ang TV na kanyang napanood, kaduda-duda na sa kasaysayan, si Zhuge Wu Hao ay isang makasaysayang figure na hinangaan ni Yang Yiu. Paanong hindi siya makasamba dito? Bagaman ayon sa mga tala sa kalendaryo, si Zhuge Wu Hao ay ang punong ministro ng Shu Han sa panahon ng tatlong kaharian, isang natatanging politiko, strategist ng militar, sanaysay, calligrapher, inventor, at may maraming titulo. Ngunit sa puso ni Yang Yian, nahulaan niya na si Wu Hao ay isang cultivator, dahil ang 8 arrays ay hindi ordinaryong bagay. Sinasabi na noong si Zhuge Wu Hao ay nagtanggol laban sa kalaban, itinambak niya ang mga bato sa isang hanay ng mga bato, na nahahati sa 8 pintuan ayon sa Danjia, buhay, pinsala, pahinga, jing, kamatayan, pagkabigla, at pagbubukas. Iba-iba ito at kayang pigilan ng 100,000 elite na sundalo. Ang military training at combat array na ito na binubuo ng 8 pormasayon ng langit, lupa, hangin, ulap, dragon, tigre, ibon, at ahas ay nilikha ni Zhuge Liang. At may mga alingaw na ang 8 arrays ay nag-evolve mula sa 8 arrays ng Luoshu na binuo ni Wu Hao gamit ang Luoshu diagram. Nakabuo ito ng 8 pormasayon, Chanfu Array, Dizai Array, Fengyang Array, Yanshui Array, Longfei Array, Huyi Array, Miaoxiang Array, at Shipan Array. Nang ito ay ibalik, ang mundo ay nabaligtad, at ito ay hindi mahuhulaan. Tinawag din itong 8 Arrays of Gods and Ghosts. Mula sa mga hinuha na ito, natukoy ni Yang Yian na maaaring si Wu Hao ay isang cultivator, o siya ay isang taong nagmana ng cultivation. Pagkatapos ng pagsamba, nakatayo sa harap ng libingan, nakita ni Yang Yian ang 2 sinaunang at lumang malalaking puno ng osmundos sa likod ng libingan, na may canopy na parang pavilion. Ang boses ng tour guide ay nagsabi sa radyo na ang 2 malalaking puno ng osmundos ay itinanim noong panahon ng 3 kaharian. Imposibleng ma-verify kung sila ay itinanim sa panahon ng 3 kaharian, ngunit sila ay mukhang napakatanda. Siguro dahil matanda na sila. Ang 2 puno ng osmundos ay naayos sa pamamagitan ng mga frame na bakal, na may makapal na lilam na sumasakop sa libingan, matikas at kaaya-aya. Ang mga ito ay 2 bihirang namumungang puno ng osmundos sa mundo, na tinatawag na tomb protecting twin osmundos. Ang espesyal ay mayroong isang matangkad na dilaw na puno ng prutas na tumutubo sa tuktok ng puntod ni Wow. Ayon sa tour guide, sa matagal ng tradisyon ng kultura ng libingan ng Kyushu sa labas, ang mga puno ay hindi nakatanim sa itaas ng nicho, ngunit ang kakaibang phenomenon ay lumitaw. Mamaya, nagsimulang iugnay ito ng mga henerasyon, iniisip na ito ang katapatan ng asawa ni Zhuge Liang na si Huang Achu sa kanyang asawa, kaya siya ay naging isang dilaw na puno ng prutas, sa puntod ng kanyang minamahal na asawa, upang kanlungan siya mula sa hangin at ulan. Nang pinag-uusapan ng gabay ang tungkol sa puno ng wangguo sa tuktok ng puntod, tumingin si Yang Yian sa puno ng wangguo o tuktok ng puntod ni Wow, ngunit biglang nanliit ang kanyang mga mata. Tila nakakita siya ng puting usok na tumataas mula sa libingan, at pagkatapos ay umakyat sa kahabaan ng puno ng wangguo patungo sa kalangitan.
Inisip ni Yang Yian na malabo ang kanyang mga mata, at nagmamadaling ginamit ang kanyang espiritual na kamalayan para manood. Pagkatapos ay lumitaw ang isang hindi inaasahang eksena. Nang ang kanyang espiritual na kamalayan ay umabot sa tuktok ng libingan, malinaw na naramdaman niya ang isang tipak ng enerhiya, na tila espiritual na kapangyarihan na lumalabas sa kanyang mga mata, o nakita niya ang puting usok ngayon. Sa oras na ito, gumalaw ang puso ni Yang Yian at na-activate niya ang Yuan Shenjing. Ang kanyang Yuan Shenjing ay hindi gumawa ng anumang paggalaw mula noong ikalawang antas ng paglilinang. Pagkaraan pa lamang nito ay madikit ang enerhiyang lumalabas sa kanyang mga mata, ito ay talagang umungal, kaya't pinaandar ni Yang Yian ang Yuan Shenjing. Kapag na-activate ang Yuan Shenjing, ang puting usok o enerhiyang lumulutang mula sa kanyang mga mata ay sinipsip ni Yang Yian na parang nectar. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay biglang tumaas, mula 54 na metro hanggang 64, 74, at 84 na metro, hanggang sa bumagal ito at nagsimulang lumaki bawat metro, hindi pa rin tumitigil. Sa loob ng ilang minuto, ang extension range ng espiritual na kamalayan ay umabot sa 89, at nang umabot ito sa 70 metro, ang espiritual na kamalayan ay biglang nanginig. Malinaw na naramdaman ni Yang Yian na ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay lumakas, na parang tumaas ito ng 1 grado. Sa oras na ito, ganap din itong tumigil, at wala ng puting usok na enerhiyang lumulutang palabas ng libingan. Ngunit natuklasan na ang Yuan Shenjing ay umabot sa ikatlong antas. Ayon sa nakaraang pamamahala, sa tuwing mag-upgrade ang Yuan Shenjing ng isang antas, magbabago ang isang espiritual na kamalayan. Mula sa unang introspection ng espiritual na kamalayan hanggang sa pangalawang pag-atake ng espiritual na kamalayan, hindi niya alam kung ano na ngayon ang ikatlong antas. Sa oras na ito, inaabangan niya ito at medyo nasasabik. Hindi ko akalain na this time lumabas ako ng Bandaw Travel. Hindi madaling pagbutihin ang kapangyarihan ng espiritual na kamalayan. Nangangailangan ito ng pagkakataon. Ang bagay na ito ay hindi tulad ng totoong chi. Maaari itong mapabuti sa likas na kayamanan at espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ito ay talagang isang kasiyasang sorpresa. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng kapangyarihang katulad ng espiritual na kamalayan sa libingan ni Wu Hao, o espiritual na kapangyarihan. Nang si Yang Yian ay nakaramdam na ng kasiyahan, ang boses ni Ruth ay umalangaw mula sa kanyang likuran, Mr. Yang, magpa-picture ka sa akin. Muli niyang tinawagan si Yang Yang. Gayunpaman, si Yang Yian ay nasa mabuting kalagayan sa ngayon at walang pakialam. Lumingon siya sa kawalan at tumingin kay Ruth. Sa sumunod na segundo, naging komplikado ang mga mata ni Yang Yian. Ang kanyang ikatlong talento ng Yuan Shen Nerve ay lumitaw, at natuklasan din niya ang sikreto ng babaeng gol na si Ruth. Sa mga mata ni Yang Yian, si Ruth ay palaging isang ordinaryong tao, at ang sitwasyon na walang enerhiyang katawan sa kanyang katawan ay nagbago ng malaki. Sa sandaling ito, nang siya ay nagmamasid sa kanyang espiritual na kamalayan, bigla niyang nalaman na ang kanyang mga mata at espiritual na kamalayan ay nagsanib, at nagkaroon ng pakiramdam ng pagkakaisa sa pagitan ng tao at kalikasan. Sa nakaraan, ang espiritual na kamalayan ay tiningnan ang mga bagay sa pamamagitan ng isip. Ngayon ang epekto ay maaaring makamit ng direkta sa mga mata, upang ang visual na kahulugan ay malinaw at 3-dimensional, at mas tumpak. Mayroon ding sense of perspective, fire eye at golden pupil. Sa mga mata ni Yang Yian, sa sandaling ito, si Ruth, ang babaeng taga-Gaul, ay may anumang enerhiya sa kanyang katawan, ngunit may isa pang misteryo sa kanyang isip at dugo. Kaya alam ni Yang Yian na natuklasan niya ang kanyang sikreto. Sa sandaling ito, nanlamig ang puso ni Yang Yian. Mula nang lumabas sa Shenlongtan, walang alinlangang si Ruth ang ilang beses nang sumilip sa kanya. Noong una, akala ko nagkataon lang ang lahat, kasama na ang mga album photos ni Liu Lingling sa kanyang kamay. Ngunit ngayon ay tila hindi ito nagkataon. Ang isang ordinaryong tao ay mabuti, ngunit ang susi ay si Ruth ay hindi isang ordinaryong tao. Nakita ni Yang Yian na may daloy ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang dugo, na siyang kapangyarihan na sumanib sa kanyang dugo. Medyo malakas ang itsura nito. Bukod dito, may kulay dugong kumikinang na kristal na kasing laki ng toyo sa kanyang isipan, na tila umaalingaw sa kapangyarihan ng kanyang dugo. Hindi ko ito nakita noong una, at hindi ko mahanap ito pagkatapos suriin ito ng maraming beses. Masasabi ko lang na hindi ko naisip na may kapangyarihan sa kanyang dugo, o na si Ruth ay isang napakalakas at espesyal na superpower. Sa ganitong paraan lamang niya maiiwasan ang espiritual na pakiramdam ni Yang Yian. Ngayon ang kanyang espiritual na kahulugan ay na-upgrade na. Matapos masipsip ang enerhiya na lumulutang mula sa libingan ni Wu Hao, nag-upgrade siya at nalaman na ang kanyang espiritual na pakiramdam ay maaaring sumanib sa kanyang mga mata, kaya nakita niya ang kanyang sitwasyon sa isang sulyap. Mr. Yang, sigaw ulit ni Ruth sa pagkakataong ito. Si Yang Yian ay bumalik sa kanyang katinuan at nginisyan ang kanyang puso. Dahil mahilig ka sa pag-arte, sasamahan kita sa pag-arte at tingnan kung ano ang ginagawa mo.
Here I come, may ngiti pa rin sa mukha si Yang Yian at lumapit para kunin ang camera ni Ruth para kunan siya ng litrato. Pagkatapos kumuha ng litrato sa orihinal na lugar, tumingin sa kanya si Yang Yiu at sinabing, pumunta tayo doon para kumuha ng litrato. Walang tao sa paligid, tahimik at ang ganda ng tanawin. Okay, sa oras na ito, hindi alam ni Ruth na natuklasan ni Yang Yiu ang sekreto sa kanyang katawan. Magkasunod na naglakad ang dalawa papunta sa liblib na Wow Tomb. Matapos makalayo sa karamihan, lumitaw sila sa isang maliit na kagubatan at huminto si Yang Yiu. Lumingalinga si Ruth sa paligid at tila walang tanawin na kukuhanan ng litrato. Nagtaka siya, Mr. Yang. Wala nang dapat kunan ng litrato dito, hindi na kayang magpanggap ni Yang Yiu sa sandaling ito. Nanlamig ang mukha nito at tinitigan siya ng malamig na mga mata at sinabing, Miss Ruth, dapat ba kitang ipakilala muli ngayon? O sinusundan mo ba ako noong nasa Shenlongja tayo? Ang mga mata ni Ruth ay kumislap na may bakas ng gulat, na nakita ni Yang Yiu. Natarante siya at sinabing, Mr. Yang, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi mo ba naiintindihan? Okay, ipapaliwanag ko sa iyo ng malinaw. Ang kapangyarihan sa dugo ay hindi isang bagay na dapat taglayin ng mga ordinaryong tao. Kumusta na kaya si Liu Lingling? Wala akong pakialam kung sino ka. Kung mawala ng buhok si Lingling, ako, si Yang Yian, ay nanunumpa na dadalhin ka sa 18 antas ng impyerno. Sabihin mo sa akin kung kumusta na si Liu Lingling. Tiningnan ni Yang Yian si Ruth na may napakalamig na tono. Mr. Yang, hindi ko talaga alam ang sinasabi mo. Sa oras na ito, hindi pa tapos ang mga salita ni Ruth. Biglang gumalaw si Yang Yian, inabot ang pamatay na layunin upang hawakan ang leeg ni Ruth. Sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Ruth ng asol na liwanag. Nang 3 pulgada na ang layo ng kamay ni Yang Yian sa kanyang leeg, hindi pa rin siya gumagalaw. At talagang bumulong si Yang Yian sa kanyang puso, hindi kaya nakilala ng babaeng gol na ito si Lingling. Pero kahit anong mangyari, totoo na may kapangyarihan sa dugo nito na hindi niya alam. Ito ay isang katotohanan. Subukan muna natin siya. Siya, humawak sa leeg niya. Nang kurutin ni Yang Yian ang kanyang kamay, talagang hinawakan niya ang kanyang leeg sa katotohanan. Gayunpaman, lumitaw din ang isang kakaibang eksena. Sa sumunod na sandali, wala nang nakuha si Yang Yian. Itong babaeng galak na si Ruth ay tila naging hangin sa kanyang kamay at biglang nawala sa kanyang kamay. Nagulat si Yang Yian sa kakaibang eksena at nakaramdam ng panginginig ang buong katawan niya. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong sitwasyon, o isang kaaway. Multo ba ito? Sa sandaling ito, ang boses ni Ruth ay narinig sa hindi kalayuan sa kanyang likuran, Mr. Yang, I am very curious. Paano mo nalaman na iba ang dugo ko? Biglang lumingon si Yang Yian at nakita si Ruth na 10 metro sa likuran niya. Sa sandaling ito, ang kanyang magandang asol na mga mata ay naging ganap na pula ng dugo, na mukhang kakaiba. Siya, nabigla sa kanyang puso at nabigla sa kakaibang pamamaraan ni Ruth. Hindi niya maintindihan kung anong kapangyarihan sa dugo nito ang maaaring kumawala sa mga kamay nito. O ito ba ay isang uri ng supernatural na talento? O ito ba ay isang napakabilis na bilis? Tahimik na tumingin sa kanya si Zheqiang. Tinitigan siya ni Yang Yiu at sinabing, huwag kang mag-alala kung paano mo nalaman. Ang libu-libong taon ng pamana ng sibilisasyon ng aking Jiu-Shou ay hindi isang bagay na mauunawaan ng mga European psychics. Sabihin mo sa akin, ano ang ginawa mo o kayo kay Liu Lingling? Baka pwede na kitang bitawan. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiu, tumawa ng mahina si Ruth, haha, Yang Yiu, napakatatawa mo. Bitawan mo ako. Kung mayroon kang lakas ng loob, hulihin mo ako at sabihin sa akin. Tungkol kay Liu Lingling, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Simula nang sinimulan ka naming imbestigahan, nalaman namin ang lahat tungkol sa iyo, kasama ang kaibigan mong si Liu Lingling, na nagkataong nasa Gaul. Nagkataon, nag-aral siya ng oil painting sa gallery ko, na pinag-aralan ko rin. Nang maglaon, naging magkaibigan kami. Makakaasa ka na hindi ko siya nasaktan. Binabantayan ko lang siya. Ikaw naman, Ginoong Yang, sa kasamaang palad, isang puwersa na ginugol namin ng maraming pera upang linangin sa Jiu-Shou ang iyong sinira. Galit na galit ito sa kapatid ko. Maraming beses mo kaming pinaghirapan. Kaya, pumunta ako sa Jiu-Shou sa pagkakataong ito para patayin ka. Gayunpaman. Pagkatapos mong makita ang iyong pagganap sa Ancient Martial Arts Conference at ang magandang lambak na iyon, tiyak na hindi kita papatayin. Baka pwede tayong maging magkaibigan. Kakasimula pa lang ng Yunmen ni Yang Yian. Kung makakasama ka sa amin, ang iyong Yunmen ay magiging pinakamataas na puwersa sa Jiu-Shou. Makukuha mo ang aming walang katapusang kayamanan at makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Basta isama mo si Yunmen sa amin, ayos lang. Nang sabihin ni Ruth ang, tayo, sa kanyang bibig, ang kanyang mukha at tono ay nagpakita ng isang mataas at makapangyarihan, kahit isang pagsabog ng kumpiyansa, na parabang siya o ang puwersa sa likod niya ay isang napakakahangahangang puwersa.
At binanggit din niya ang kanyang kapatid, na naghatid ng mensahe na si Ruth ang pangunahing tauhan sa puwersa sa likod niya. At ang lakas na binanggit niya, nahulaan na ni Yang Yian. Nakangising sabi niya, kung hindi ako nagkakamali, ikaw o ang kapangyarihan mo ay ang Bone Flower Killer Organization, di ba? Hehe, Yang Yian, napakatalino mo. Totoo yan, pero isa lang ang masasabi ko sa iyo, ang Bone Flower Killer ay isang kapangyarihan lamang sa ating pamilya, kaya kung sasali ka sa aming pamilya, makukuha mo ang lahat ng gusto mo, pera, kapangyarihan, babae, at kahit malakas na lakas. Sa sandaling ito, ang Mandarin ni Ruth ay hindi lamang medyo pile, ngunit mas sikat pa kaysa sa mga tao ng Jiusho. Nang magsalita siya tungkol sa kanyang pamilya, unti-unti siyang naging proud. Nang marinig ni Yang Yian na sinabi niya na ang killer organization sa buong mundo ay isang kapangyarihan lamang sa kanilang pamilya, si Yang Yian ay kalmado sa ibabaw, ngunit ang kanyang puso ay dumadagandong na. Dahil tina-target ng ganoong kapangyarihan, alam ni Yang Yian na hindi siya magkakaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Napakalinaw ng mga salita ni Ruth. Ang hayaan siyang sumama sa kanilang pamilya, sa madaling salita, ay sumuko, kontrolin ng kanilang pamilya, at maging tagapagsalita ng kanilang pamilya sa Jiusho. Kaya bakit kailangang linangin ng kanilang pamilya ang kapangyarihan sa Jiusho? Bagamat hindi alam ni Yang Yian, hindi ito magandang bagay. Hayaang sumuko si Yang Yian sa kanilang pamilya, anong biro? Kung susuko ako sa pamilya ni Ruth at maging tagapagsalita ng pamilya sa Jiusho, hindi ba ako magiging traidor sa bansa? Sa pagtingin kay Ruth, pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at sinabing, "Oh, para sabihin, gusto mo akong maging tagapagsalita ng iyong pamilya sa Jiusho." O isang alipin, tama ba? Ngumiti si Ruth at tumango, saka muling tumango, tama at hindi tama. Kapag kailangan ka ng pamilya sa labas, kailangan mo lang gumawa ng kaunting trabaho. Sa mahigpit na pagsasalita, hindi ka maaaring ituring na isang alipin. Gayunpaman, kahit na maging alipin ka ng isang pamilya, ito ay dapat na iyong karangalan. Alam mo ba kung gaano karaming tao sa kanluran ang gustong maging alipin ng aming pamilya ngunit walang mga kwalifikasyon? Tumawa si Yang Yian at tumingin kay Ruth at tumawa ng malakas, hahaha. Matagal siyang tumawa bago tumigil, at nag-iba ng tono at sinabing, sino ka sa tingin mo? Ang mga tao at puwersa na maaaring magpasuko sa akin, Yang Yian, ay hindi pa isinilang sa mundong ito. Bilang kapalit, bibigyan kita ng kondisyon. Ikaw at ang iyong pamilya ay magiging mga alipin ko. Wala naman talaga akong foreign girls or maids sa paligid ko, so I can give you a chance. Chapter 315, ilalabas ko ang hangin para sa iyo. Nagdilim ang mukha ni Ruth. Tumingin siya kay Yang Yian at malamig na sinabi, mahal na Ginoong Yang, iniinsulto mo ang aming pamilya Dracula. Mukhang dapat kitang turuan ng leksyon at ipakita sa iyo kung gaano kalakas ang pamilya ng dugong Dracula. Hindi nagdalawang isip si Ruth na sabihin ang pangalan ng kanilang pamilya. Ito ay makikita na ito ay hindi kay abangan, ngunit isang uri ng pagtitiwala mula sa puso. Ang mga salita ni Yang Yian ay ikinagalit ni Ruth, ngunit wala siyang pakialam. Nais niyang gawin ang kanyang sarili bilang isang taksil, na hinding-hindi magiging posible. Hanggat walang makapangyarihang sect of cultivation sa Earth, wala talagang puwersa o tao na makakapagpasuko sa kanya. Kahit sumuko siya, gagawin ba ito ni Master Yun Changxi? Sa mga tuntunin ng pamana, si Yang Yian ay isang tunay na pangalawang henerasyong magsasaka. Paano? Malaki ang buong mundo ng paglilinang ay maaari lamang ilarawan bilang malawak at walang hanggan, at ang kanyang Panginoon na si Yun Changxi ay isa sa pinakadakila sa malawak na mundo ng paglilinang, isang figure na nakatayo sa tuktok ng pyramid. Ang recruitment ni Ruth ay ignorante sa buhay at kamatayan. Siyempre, masisisi lang niya ito dahil masyadong mahina ang kanyang kasalukuyang cultivation. Kung malakas ang cultivation niya, hehe, sa isang tingin lang, pwede siyang patayin. Si Yang Yian ay nagbabantay laban kay Ruth, na hindi niya makita. Noong nagsasalita si Ruth, iniipon na ni Yang Yian ang kanyang tunay na lakas at handang lumaban anumang oras. Sa sumunod na sandali, biglang lumiit ang figure ni Ruth. Ngunit naramdaman ni Yang Yian ang isang malakas na hangin na umiihip sa kanyang likuran, at tinamaan siya ng isang palad na nanginginig sa langit. Sa isang mapurol, bang! Umatras ang katawan ni Yang Yian. Kakamis lang ng palad niya, at ang tunog ng putok ay tunog ng paghampas sa kanya ni Ruth. Dahil dito, nanlumo si Yang Yian habang natatakot. Mula sa pag-ataking ito, bagamat siya ay napaatras, ito ay ganap na nasa loob ng kanyang pagpapaubaya. Maaari niyang hatulan na ang kapangyarihan ni Ruth ay hindi masyadong malakas, higit sa pinakamataas na kapangyarihan ng unang antas ng likas. Ano? Ang ginawa ni Yang Yian na nanlumo ay ang bilis niya. Mailalarawan siyang multo at mabilis. Mas mabilis itong naramdaman kaysa sa God-Walking Talisman sa ninuno ng Wuxiang Dojo. Akala niya ay napakabilis ng pag-atake nito kanina lang, pero walang tumama ang palad niya,
hindi man lang dumampi sa sulok ng damit ng tao, kundi tinamaan ng walang kamatayan. Ang bilis niya kasing multo. Dati, sinabi niya na ang pamilya Dracula ay isang blood clan, ngunit ngayon ay tiyak na si Ruth ay isang vampira. Ang mga vampira ay talagang umiiral sa mundong ito, at ang kanilang mga paraan at lakas ay hindi masama. Parang sinaunang pamilya. Ang Bone Flower Killer ay puwersa lamang ng kabilang pamilya. Ang pamilyang ito ay matanda at makapangyarihan, at higit sa lahat, ito ay napaka-arrogant. Lubhang hindi ko nais na patuloy na sinasabi ni Yang Yian na gusto niyang sumuko. Gayunpaman, hindi masaya si Yang Yian at wala siyang magagawa. Masyadong mabilis ang dayuhang babaeng ito, at wala talaga siyang magawa. Ngunit natama ng isang babae, isang vampira, lalo na isang dayuhang babae, naramdaman ni Yang Yian na hindi balanse. Kailangan makipag-usap ni Kuya ngayon. Matapos itigil ang kanyang katawan, inimbak niya ang kanyang tunay na enerhiya sa magkabilang kamay at muling hinampas si Ruth. Puff! Ang pag-ataking ito ay nagpasaya kay Yang Yian, at hinampas niya ito ng palad. Gayunpaman, hindi siya makatawa kaagad pagkatapos noon, dahil hinampas niya ng palad si Ruth, at biglang nagkapira-piraso ang katawan nito. Alam ni Yang Yian na hindi niya siya tinamaan, ngunit tinamaan lang siya ng after-image. Anong klaseng bilis ito? Bang! Ang katawan ni Yang Yian ay parang nakuryente, at dumaing siya, at inatake muli ni Ruth mula sa likuran. Dam! Sa sobrang galit ni Yang Yian ay halos samukha siya ng dugo. Kung hindi dahil sa kanyang malakas na pisikal na katawan, siya ay namatay kung siya ay isang ordinaryong tao pagkatapos ng 2 solid hit. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang pisikal na katawan ni Mr. Yang, ngunit hindi ko alam kung gaano ito kalakas kapag nakaharap sa matatalim na sandata. Si Ruth, na 10 metro ang layo, ay may hawak na punyal habang nakikipag-usap na may pabirong tingin sa mukha. Napakatalim nito na may malamig na liwanag. Sa oras na ito, ang puso ni Yang Yian ay nagsimulang tumibok ng malakas. Ang kanyang pisikal na katawan ay talagang malakas, mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, ngunit ito ay ang unang antas lamang ng pisikal na katawan ng Vajra. Wala siyang tiwala na tamaan ng kamao, pero wala siyang tiwala na tamaan ng kutsilyo. Kung hindi ka lalabas, walang mag-aalaga sa iyong katandaan, matapos makitang inilabas ni Ruth ang punyal, talagang natakot si Yang Yian, at nagmamadaling humingi ng tulong kay Master Yun Changxi sa kanyang puso. Walang kwenta, isang marangal na magsasaka ang pinilit sa isang sulok ng isang inapo ng paniki, bakit hindi ka pumunta at tamaan ang tokwa? Gaya ng dati, nagmura si Master Yun Changxi sa sandaling lumabas siya. Matanda, nagsasalita ka ng walang sakit, ang banyagang babaeng ito ay kasing bilis ng multo, anong magagawa ko? Bilasan mo at humanap ng paraan. Hindi mo ba nakita na nasugatan siya at may punyal? Ayokong masagsak. Sagot ni Yang Yian sa kanyang puso. Ikaw lang ang may kakayahang makipag-usap pabalik sa akin. Sabihin mo sa akin, ang iyong espiritual na enerhiya ay nabuhay na, at ito ay maihahambing sa espiritual na kapangyarihan ng panahon ng pagtatayo ng pundasyon. Kailangan mo bang maging tanga? Huwag mong sabihin na ikaw ay isang magsasaka, at ang mga sinaunang mandirigma ay mas malakas din kaysa sa iyo. Tulala, kaya ayon, huwag mo na akong pakialaman, kahit vampira hindi mo kayang harapin, at mukha ka pang maging apprentice ng Yun Changxi ko. Nawala ang boses ni Yun Changxi sa sumpa. Ngunit natigilan si Yang Yian. Natakot lang siya sa bilis ng multo ni Ruth at nawalan siya ng katinuan. Ngayon, nang marinig niyang nagmumura ang kanyang amo, isinumpa niya rin ang kanyang sarili sa pagiging tanga. Mayroon siyang makapangyarihang espiritual na kamalayan, ngunit nakalimutan niyang gamitin ito. Gaano ka man kabilas, nasa saklaw ka pa rin ng aking espiritual na kamalayan. Maaari ka bang maging mas mabilis kaysa sa aking espiritual na kamalayan? Ano? More, kakabuhay lang ng spiritual consciousness ko, kakaiba kung hindi kita mapatay. Kapag iniisip ito, natawa si Yang Yian sa kanyang puso, ngunit nagpanggap na mapatla ng 2 beses. Sa mga mata ni Ruth, si Yang Yian ay natakot sa kanya, ngunit ito ay naiintindihan. Ang mga miyembro ng pamilya Dracula, lalo na ang mga vampira ng Earl level na tulad niya, ay maihahambing sa unang antas ng likas sa silangan. Sa bilis, kahit na ang pangalawang antas ng katutubo ay maaaring patayin. Higit pa rito, sa kanyang mga mata, si Yang Yian ay hindi pa nakakarating sa tunay na likas, ngunit medyo mas malakas. Dumating siya sa Jiusho mula sa Gaul at tinanggap ang misyon ng pamilya na patayin si Yang Yian. Natural, alam niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Yang Yian. Sinundan si Yang Yian hanggang sa Shenlongja, at pagkatapos ay sinundan siya sa Wuxiang Daochang. Matapos masaksihan ng sarili niyang mga mata ang lakas ni Yang Yian, iniulat niya ang sitwasyon ni Yang Yian sa pamilya at nakatanggap ng mga tagubilin para i-recruit si Yang Yian. Ngunit ngayon ay tila hindi sumasang-ayon si Yang Yian, kaya maaari lamang siyang gumamit ng dahas. Sa katunayan, si Ruth ay laban sa karahasan. Siya ay isang maamong vampira.
Ngunit sa harap ng katigasan ng ulo ni Yang Yian, karahasan lang ang magagamit niya. May mga taong susuko lang kung masasaktan silang bugbugin. Ito ang karanasan ni Ruth sa mahigit 200 taon ng buhay. Oo, sa ibabaw, siya ay nasa 20s, ngunit sa katunayan siya ay higit sa 200 taong gulang. Bilang isang miyembro ng pamilya ng vampira, siya ay may isang walang edad na mukha, na siyang pagmamalaki ng bawat miyembro ng pamilya Dracula. Handa si Ruth na kamuhian si Yang Yian at isuko ito. Ang figure ay nawala sa lugar, at lumitaw sa tabi ni Yang Yian sa susunod na segundo. Gayunpaman, sa oras na ito, nakita ni Ruth ang mga sulok ng bibig ni Yang Yian na bahagyang nakataas, na nagpapakita ng isang ngiti, at agad na sumama ang pakiramdam, na masyadong abnormal. Dapat may mali, o may maaasahan si Yang Yian. Pagkatapos ay alam ni Ruth na si Yang Yian ay may paraan para lumaban. Nang tumaas ang sulok ng kanyang bibig, biglang naramdaman ni Ruth ang isang napakalaking puwersa na pumapasok sa kanyang isipan. Boom! Pakiramdam niya ay parang may nagpaputok ng palaso sa kanyang ulo, at ang kanyang ulo ay nahati sa sakit, at siya ay nahulog sa isang blanko sa isang iglap. Tumawa si Yang Yian, at ang espiritual na kapangyarihan na umabot sa ikatlong antas ng Yuan Shenjing ay talagang kapakipakinabang para sa mga tao sa likas na antas. Noong pinatay niya si Ding Yang sa Waxian Dojo, sinubukan niyang hindi kayang harapin ng pangalawang antas ng Yuan Shenjing ang likas na antas. Ngunit ngayon pagkatapos ng ikatlong antas ng Yuan Shenjing, madali niyang hinarap ang vampirang si Ruth ng walang labis na pagsisikap. Nang salakayin siya ng espiritual na kapangyarihan, nakita ni Yang Yian si Ruth na sumisigaw at nawala ng laman ang kanyang mga mata, ngunit naramdaman din niya na hindi niya ito gaanong makontrol, at biglang inagaw ang punyal mula sa kanyang kamay at idiniin ito sa kanyang puting leeg. Sa oras na ito, ginamit ni Yang Yian ang kanyang espiritual na mga mata upang makita ang kulay dugong kristal na core na kasing laki ng soybean sa isip ni Ruth na naglalabas ng liwanag ng dugo, at agad na pinilit na alisin sa kanyang isipan ang kanyang espiritual na kamalayan. Sa pakiramdam na ang kulay dugong kristal sa isip ni Ruth ay napakasama, si Yang Yian ay hindi nang ahas na harapin ito ng direkta, at mabilis na binawi ang kanyang espiritual na kamalayan. Anyway, ang punyal ay inilagay sa kanyang leeg, nakatumbas ng pagsupil sa kanya. Ito. Huminga lang ng 3 buntong hininga sa kabuuan. Tinansya rin ni Yang Yian na ang kanyang espiritual na kamalayan ay maaaring umatake sa kanya sa loob ng 3 paghinga, ngunit sapat na iyon. Ang nakaraang pag-atake ng espiritual na kamalayan ay wala pang isang hininga. Ngayon ang Yuan Shen nerve ay na-upgrade na, at 3 paghinga ay napakahaba. Nang mawala ang espiritual na kamalayan sa isip ni Ruth, muling naging malinaw ang kanyang mga mata. Huwag kang gumalaw, magpapalabas ako ng hangin kung gumalaw ka, pagmamalaki ni Yang Yian. Siya. Sinampal ng 2 beses ng dayuhang babaeng ito noon, at ngayon ay nabawi na niya ang mukha. Bukod dito, walang magandang nararamdaman si Yang Yian para sa dayuhang babaeng ito. Dahil sa kanyang superior na ugali, labis na naiinis si Yang Yian. Ngayon gusto niyang tanungin siya tungkol kay Liu Lingling. Kabanata 316 na naaalala kita. Hindi talaga naglakas loob na gumalaw si Ruth. Nakalok sa kanya ang aura ni Yang Yian, lalo na ang malakas na enerhiya na nagmumula sa dulo ng kutsilyo. Wala talaga siyang tiwala na makatakas sa sobrang bilis. Bukod, hindi alam ni Yang Yian kung anong paraan ang ginamit niya para atakihin ang isip niya ngayon. Halos walang pagtutol, na ikanalitaw niya. Kung gagawin niya ito muli, maaaring patayin siya ni Yang Yian. Nakita ni Ruth ang isang pagpatay na layunin sa mga mata ni Yang Yian na hindi nagpakita ng awa, kaya hindi nang ahas na kumilos si Ruth. Siyempre, kung talagang napilitan siya sa isang sulok, hindi iyon walang paraan, ngunit ang presyo ay masyadong mataas, at hindi niya nais na gawin iyon. Sa pagtingin kay Yang Yian, sinabi ni Ruth, "Mahal na Yang, maaari tayong mag-usap. Sa katunayan, maaari tayong maging magkaibigan dahil sa iyong kaklase o kasintahan na si Liu Lingling. Pwede naman tayong maging magkaibigan di ba? Tinatakot mo ba ako? Masasabi ko sa iyo nang may pananagutan na kung maglakas loob kang hawakan si Liu Lingling, isinusumpa kong lipulin ang iyong pamilya sa buong buhay ko." Ang panggigipit ni Yang Yian ay hindi nakikita. Tumingin si Ruth sa mga mata ni Yang Yian at naramdaman ang kanyang makapangyarihang aura. Hindi niya maiwasang manginig. Hindi niya alam kung bakit naramdaman niyang posible ang sinabi ni Yang Yian, ngunit nakaramdam siya ng katuwaan sa kanyang puso. Posible bang ang pamilyang Dracula, na may mahabang kasaysayan, ay maaaring mapuksa? Sa libu-libong taon ng kasaysayan, ang pamilya Dracula ay hindi naalis, at ito ay lalo pang naging maluwalhati. Si Yang Yian ay isa lamang maliit na Oriental na sinaunang mandirigma. Paano ito posible? Gayunpaman, may isang bagay sa puso ni Ruth na siya nga ay tama. Siya at si Liu Lingling ay mabuting magkaibigan, ang tanging kaibigang Oriental. Hindi niya sasaktan si Liu Lingling, ngunit protektahan siya. Kailangan itong gawing malinaw kay Yang Yian. Dear Yang, huwag na nating pag-usapan ang kapangyarihan ng pamilya Dracula.
Hindi mo maiisip na puksain at ibagsak ito sa iyong buhay. Hinding-hindi ito magiging posible. Kaibigan ko talaga si Leo. Makakaasa ka na hindi ko siya sasaktan. Kahit na siya ay nasa ilalim ng aking pagbabantay, hindi ko siya sasaktan. Magkaibigan pa nga tayo kaya hindi mo ako kayang saktan. At maaari mong isaalang-alang ang aking mga kondisyon. Ginagarantiya ko ang reputasyon ng pamilya Dracula. Makukuha mo ang lahat ng lampas sa iyong imahinasyon. Ha? Oh, nababaliw ka na ba? Bago matapos ni Ruth ang kanyang mga salita, siya ay sinipa sa lupa ni Yang Yiyo ng walang pag-aalinlangan. Hinawakan niya ang kanyang leeg gamit ang kanyang backhand at sinabi sa malamig na boses, "Makinig, huwag mong banggitin ang isang salita tungkol sa pagsali ko sa mapahamak mong pamilya Delia. Ni hindi ka karapat-dapat na magdala ng sapatos para sa akin. Kapag nagsalita ka pa, papatayin kita agad." Pagkatapos nito, huminto si Yang Yiyo at nagpatuloy, "Tumahimik ka. Tungkol sa usapin ni Liu Linling, pupunta ako sa goal para sunduin siya. Para sa iyong kaibigan, naniniwala ako na kayo ni Liu Linling ay magkaibigan, ngunit naparito ka upang patayin ako, ngunit pagkatapos ay tumalikod ka sa akin. Nagkaroon ka ng pagkakataon na patayin ako, ngunit huli na ang lahat. Dahil sa katotohanang hindi mo ako pinatay noon, ililigtas ko ang iyong buhay ngayon. Gayunpaman, ang parusang kamatayan ay maaaring ilibre, ngunit kailangan mo pa ring magdusa ng buhay na parusa." Sa pagbagsak ng mga salita, pinilit ni Yang Yiyo ang isang patak ng dugo mula sa kanyang mga daliri. Gusto niyang dagdagan ng kadena si Ruth gamit ang paraan na ginamit niya para kontrolin si Hao Dudo. Sa ganitong paraan, masisigurong ligtas si Liu Linling. Sa katunayan, nang sabihin ni Ruth na sila ni Liu Linling ay magkaibigan, naramdaman ni Yang Yiyo na hindi siya nagsisinungaling, kaya naman pinili niyang pakawalan siya. Ang pagkakaroon ng dugong duwende kay Ruth ay nangangahulugan na makokontrol niya ang buhay at kamatayan nito. Sa ganitong paraan, ang vampirang ito na tila may mataas na katayuan sa pamilya Dracula ay isang card sa kanyang kamay. At ang card na ito ay magiging garantiya ni Yang Yiyan para kay Liu Linling. Bagamat sinabi ni Ruth na hindi niya sasaktan si Liu Linling, sino ang makakagarantiya na hindi gagawin ng ibang mga vampira sa pamilya Dracula? Sa huling pagsusuri, si Liu Linling ay sinusubaybayan at inimbestigahan ng mga tao ni Ruth o guhula dahil sa kanya. Si Yang Yiyan ang may pananagutan dito. Ayaw niyang malagay sa gulo si Liu Linling. Ang pagkontrol kay Ruth ay ang pinakamahusay na paraan, na mas mahalaga kaysa sa pagpatay sa kanya. Nang lumitaw ang dugo sa mga daliri ni Yang Yiyan, ang mga mata ni Ruth ay puno ng takot. Sinusundan niya si Yang Yiyan, kabilang ang pagsunod sa kanya sa Wuxiang Dojo. Sa Wuxian Dojo, noong nag-aaway si Yang Yiyan at ang demonyong Leopardo, si Ruth ay lihim na nanunood. Nakita niya si Yang Yiyan na gumamit ng isang patak ng dugo para supilan ang makapangyarihang demonyong Leopardo. Kaya't nang lumitaw ang dugo sa mga daliri ni Yang Yiyan, agad na naisip ni Ruth ang kanyang takot sa demonyong Leopardo, at natakot siya. Agad na nagpasya si Ruth na hindi niya hahayaang mahulog sa kanya ang dugo sa mga daliri ni Yang Yiyan kahit na binayaran niya ang presyo ng dugo. Noong binibigkas ni Yang Yiyan ang lihim na spell, tahimik ding binibigkas ni Ruth ang sinaunang sumpa ng dugo ng kanilang pamilya Dracula sa kanyang puso. Nag-spell si Yang Yiyan at isang patak ng dugo ang lumipad sa mga kilay ni Ruth sa isang iglap. Lumaban din si Ruth at nabuo ang bawal na spell. Sa mga mata ni Yang Yiyan, ang dugo ay lumipad sa mga kilay ni Ruth, at pagkatapos ay ngumiti siya sa kanyang puso. Hanggat kayang kontrolin ng dayuhang babaeng ito si Liu Linling, magkakaroon ng seguridad sa goal, at kaya rin niyang harapin ang usapin ng Bone Flowers. Kung ikaw ay isang tao, hindi ka maaaring ipagmalaki, o hindi ka maaaring maging kampante sa pinakakritikal na sandali. Nakita lamang ni Yang Yiyan ang asensya ng dugo na lumilipad sa noo ni Ruth, at akala niya ay ayos na ang lahat, ngunit ang masama ay siya ay maluwag. Sa sandaling ito, duguan ang mga mata ni Ruth, at bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at napaungol, ipinakita ang dalawang mahabang pangil, na ikinatakot ni Yang Yiyan. Sa mga mata niya, talagang naging itsura ni Ruth ang mga vampirang iyon sa pelikula. Siyempre, hindi ito ang punto. Ang punto ay nakita niya ang kulay dugo na kristal na core sa isip ni Ruth, na kasing liit ng soybean, na sumabog sa liwanag ng dugo na ang kanyang mga mata ay biniyayaan ng espiritual na kamalayan. Sa susunod na sandali, ang kanyang kakanyahan ng dugo ay nilamon ng liwanag ng dugo. Umuungol. Ang mahabang pag-ungol ni Ruth at ang liwanag ng dugo sa kanyang isip ay agad na nagparamdam kay Yang Yiyan ng krisis at ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Walang iniisip na sinaksak niya ang punyal sa kanyang kamay. Naisip niya na mas gugustuhin niyang masaktan kaysa patayin ang vampira ng banyagang babaeng ito. Ngunit, huli na ang lahat. Saksak pa lang niya, naramdaman niya ang isang nakakapanlulumong momentum na nagmumula sa katawan ni Ruth, at pagkatapos ay tumusok ang kutsilyo sa hangin. Alam ni Yang Yiyan na gumamit si Ruth ng ilang paraan upang maalis ang kanyang hininga at espiritual na lock na katakas siya. Walang anino ni Ruth sa harapan niya. Nanlumo si Yang Yiyan.
Ang kawalang ingat ay humantong sa kabiguan. Kung hindi siya naging masyadong mapagmataas at niluwagan ang pagbabantay sa kanya, hindi niya ito hahayaang makatakas. Sa oras na ito, ang boses ni Ruth ay tumunog mula sa 12-dosenang metro ang layo, "Mahal na Yang, naaalala kita, at isang araw ay pagsisisihan kita." Unti-unting nawala. Nanginginig ang boses ni Ruth, na parabang ang kanyang counterattack ngayon ay nagbayad din ng mabigat na halaga, at naghiganti siya kay Yang Yian. Mapait na ngumiti si Yang Yian. Kapag nakatakas ang vampirang ito, hindi na niya maabyutan. Ang pag-atake ng espiritual na kamalayan ay maaari lamang umabot ng ilang daang metro ang layo, hindi bababa sa ngayon. Hindi ko alam kung nagtagumpay ang patak ng dugong iyon. Sabi ni Yang Yian sa sarili. Anyway, ang blood essence niya ay nilamon ng liwanag ng dugo sa isip ni Ruth, kaya baka hindi siya makastay. Kung mananatili ito sa kanyang katawan, mararamdaman ito ni Yang Yian sa loob ng isang tiyak na saklaw. Sa oras na ito, nakatakas na si Ruth ng walang bakas, at hindi niya ito ma-verify. Madasal na lang niya na matagumpay na pumasok sa isip niya ang blood essence. Pagkaraan ng ilang sandali, inilabas ni Yang Yian ang kanyang mobile phone at tinawagan muna ang pamilya Liu. Gusto niyang kumpirmahin ang kaligtasan ni Liu Lingling. Pagkaraan ng ilang ring, nakakonekta ang telepono, at ang boses ni Liu Shanhai ay tumunog, "Yian, matagal ka nang hindi tumatawag kay Uncle Liu. Anong pinagkakaabalahan mo kamakailan? Tito Liu, pasensya na at nasa business trip ako. Makikita kita pagbalik ko." Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-uusap ng dalawa, direktang sinabi ni Yang Yian, "Tito Liu, nakabalik na ba si Lingling? Malapit na matapos ang taon at naghahanda na kami para sa isang class reunion. Hindi ko ba siya matawagan?" Puro kalokohan talaga ang sinasabi niya. Walang class reunion. Ang numero ng telepono ni Liu Lingling ay binago mula noong siya ay pumunta sa ibang bansa. Isang beses siyang tumawag at hindi nakalusot, kaya hindi na siya tumawag, at hindi siya nagtanong kahit kanino. "Oh, so, tinawagan ako ni Lingling ilang araw na ang nakakaraan at sinabing hindi siya pupunta, at pinapunta ako sa Gaul pagkatapos ng Chinese New Year. Nasa Gaul din ang kanyang kapatid. Paano kung tawagan kita para magtanong?" Sabi ni Liu Shanhai. Naisip ito ni Yang Yiu at sinabing, "Ayos lang, Tio Liu, maaari mong hilingin kay Lingling na bumalik para sa Chinese New Year. Napakasigla ng ating Jiusho Chinese New Year, ngunit walang Spring Festival sa Gaul, haha. Sige, hahayaan ko siyang bumalik." Matapos ibaba ang telepono, medyo gamaan ang pakiramdam ni Yang Yiu. Mula sa tono ni Liu Shanhai, tila ayos lang si Liu Lingling at walang nangyari. Ibig sabihin, nagsasabi si Ruth ng totoo at wala siyang ginawa kay Liu Lingling. Ngunit kahit na ganoon, nag-aalala pa rin si Yang Yiu. Mas mabuti kung makakabalik si Liu Lingling ng ligtas. Kung hindi siya makakabalik, pupunta siya sa Gaul. Ngayon ay nag-aalala siya na baka pagbabantaan siya ni Ruth kasama si Liu Lingling pagkabalik nito. Pagkatapos ay diretsyong umalis si Yang Yiu sa Wow Tomb at hindi nagplanong bumalik kasama ang tour group. Ngayon gusto niyang bumalik kaagad. Ang hitsura ni Ruth ay nagpapatunay na ang puwersa ng Bone Flower ay nagsiwalat lamang ng dulo ng malaking bato ng yelo at nakagawa na ng aksyon laban sa kanya, kaya kailangan niyang maging magbantay. Marami pa ring tao na may buto-bulaklak sa lupain ng Jiusho. Hindi mahalaga kung ito ay ang sinaunang kabisera o ang bayan, nag-aalala si Yang Yian. Ang pagpapabuti ng lakas ay naging kanyang pinakamahalagang bagay sa kasalukuyan. Sa pamamagitan lamang ng matagumpay na pagtatayo ng pundasyon maaari niyang harapin ang makapangyarihang mga kaaway na kakaharapin niya sa hinaharap. Kabanata 317 Kamatayan magkasama. Ang paglalakbay ni Yang Yian sa daan ay masasabing nagkataon, ngunit sinadya din. Nagkataon na gusto lang sumakay ni Yang Yian, ngunit hindi niya inaasahan na makakasagasa siya sa vampirang si Ruth. Masasabing dahil nahanap niya ang sulat kamay ni Li Lingling sa album kaya hindi sinasadyang kinuha ni Ruth. Sa katunayan, ito ay sinadya ni Ruth. Sinusundan niya si Yang Yian. Ngunit anuman ang mangyari, walang duda na si Yang Yian ay inilipat sa Wow Tomb sa pagkakataong ito. Ang Yuan Shenjing ay umabot sa ikatlong antas, na mas bihira kaysa sa pagpapabuti ng tunay na paglilinang ng Qi. Bago umalis, bumalik si Yang Yian sa Wow Tomb at yumuko kay Wow para pasalamatan siya. Bagamat itinuring ni Yang Yian si Wow bilang isang cultivator sa kanyang puso, hindi ito nangangahulugan na ang mga cultivator ay hindi mamamatay. Ang mga magsasaka na hindi makalusot sa bottleneck ay uupo at mamamatay, at ang mga nalason at nasugatan ay magiging dilaw na lupa. Siyempre, ang pagkalason dito ay tumutukoy din sa lason na maaaring magbanta sa nagsasaka. Sa katunayan, sa simula nang siya ay pumunta rito, si Yang Yian ay may ideya na ang Wow Tomb na ito ay pekeng, ngunit pagkatapos na sumipsip ng enerhiya tulad ng puting usok, hindi na niya iyon inisip. Ayon sa mga tala sa kasaysayan, namatay si Wu Hao dahil sa sakit. Kung talagang cultivator siya, hindi naman ganoon. Baka may isa pang misteryo sa puntod na ito.
Anyway, hindi siya magiging walang galang sa puntod ni Wu Hao, kaya kahit cenotaph lang iyon, irerespeto pa rin niya ito. Dahil nakuha niya ang mga benepisyo. Hindi naman siguro namatay si Wu Hao. Nakatayo sa harap ng libingan, si Yang Yian ay may maraming kalokohang naiisip sa kanyang isipan. Anyway, totoo na ang Dingjun Mountain ay isang feng shui treasure land, at totoo na kaya niyang sumipsip ng enerhiya mula sa libingan ni Wu Hao na nagpapataas ng kanyang espiritual na kamalayan, at sapat na iyon. Pagkatapos sumamba, hinanap ni Yang Yian ang tour guide at sinabing umalis muna siya ulit, at nagparamdam din siya kay Ruth. Ayon sa tour guide, sumakay din si Ruth sa bus at sumama sa grupo na katulad niya. Ngayon ay naintindihan na ni Yang Yian, at basta na lang sinabi sa tour guide na aalis siya kasama si Ruth, para hindi mag-alala ang tour guide na hindi sila mahanap. Pagkalabas, sumakay si Yang Yian ng taxi sa tourist area papuntang Hansong, at nalaman ang tungkol sa ride-hailing soft armor mula sa driver, at pagkatapos ay nakakita ng pribadong sasakyan na direktang dumiretso mula sa Han City patungo sa sinaunang kabisera. Alauna ng umaga, nakarating na siya sa villa. Pagdating nila sa pinto, lumitaw si Qiao Fu. Napangiti si Yang Yiu nang makita niya si Qiao Fu. Siya ang unang nakapansin na may papalapit sa villa sa kalagitnaan ng gabi, na nagpapakitang napaka-responsable niya sa pagbabantay sa villa. Sir, bumalik ka na, tuwang-tuwa si Qiao Fu. Buti, bumalik ka. Okay lang ba ang pamilya mo? Tanong ni Yang Yiu habang naglalakad. Lahat ay maayos. Nagising lang si Hao Dudo pagkatapos mong lumahok sa sinaunang kumperensya ng martial arts noong nakaraan, at pagkatapos ay pumunta siya sa Lishan kasama si Daor at pinatay ang isang grupo ng mga agila ng bundok na nang-aapi sa kanila noon. Ngayon ang mga hayop sa Lishan ay nasa kaguluhan. Inakala ng mga kalapit na nayon na may malaking mabangis na hayop sa bundok at tumawag sila ng pulis. Sa mga araw na ito, ang ilang mga tao mula sa pamilya ng amo ay pumunta sa bundok upang maghanap, ngunit huwag isipin ang tungkol sa paghuli sa espiritong hayop ng Panginoon. Ngayon ay napakalakas na nila. Sabi ni Qiao Fu na may mapait na ngiti. Well, mukhang kailangang alagaan ang dalawang lalaking ito. Bagamat sinabi iyon ni Yang Yiu, iniisip niya kung anong uri ng likas na mahiwagang kapangyarihan ang mayroon si Hao Dudu pagkatapos na umunlad ang kanyang bloodline pagkatapos magising. Tinanong niya si Qiao Fu, mayroon bang malinaw na pagbabago sa Monkey Dudo? Saglit na nag-isip si Qiao Fu at sinabing, maliban na ito ay mas espiritual kaysa dati, wala talaga akong nakitang espesyal. Kalimutan mo na, pumunta ka sa Lishan para hanapin sila bukas. Sige, hahanapin ko sila bukas. Sino ang nasa bahay? Ang may bahay ng pamilya Zhao ay hindi pa bumabalik sa mga araw na ito. Nasa paaralan ng dalaga. Si Lu Zuoxi at ang dalawang young masters na sina Du Guhui at Wang Zhongren ay nag-iisa pagkatapos nilang bumalik. Nasa villa ang mga mistress na sina Qiu Yun at Lin Huan. Si Li Dai ay bumalik sa kumpanya. Sinabi ng Daoist Fang na pumunta siya sa Yancheng at dapat ay bumalik bukas. Bilang karagdagan, narito si Mo Zia. Sinusundan ni Qier ang dalaga para protektahan siya at hindi na rin bumabalik. Nang marinig si Qiao Fu na nagsasalita tungkol sa ginang, ang matandang mukha ni Yang Yian ay hindi lamang namula, ngunit si Qiao Fu, isang sinaunang tao, ay naramdaman na ito ay normal. Sige, magpapahinga na ako, bukas na lang natin pag-usapan. Matapos makapasok sa villa, diretsyong umakyat si Yang Yian para magpahinga. Matapos tipunin ang lahat upang pag-usapan ang tungkol sa paglipat ng Yunmen bukas, maghahanda siyang pumunta sa pag-iisa. Ang hitsura ng mga likas na sinaunang mandirigma at ang mga supernatural na tao na maihahambing sa likas ay naglagay ng maraming presyon sa kanya upang maging matapat. Marami pa ring dapat gawin kung pag-iisipan mong mabuti. Ngunit ang lahat ay dapat ilagay pagkatapos ng lakas. Kung nais mong mabuhay sa sinaunang martial arts world at magpatuloy sa kalsada ng paglilinang, ang lakas ay palaging iginagalang. Sa pagkakataong ito, sa pakikilahok sa sinaunang kumperensya ng martial arts, nakita ni Yang Yiu ang maraming sarili niyang mga pagkukulang, at nakita rin ang higit na pag-unlad at krisis. Nasa tuktok na siya ngayon ng ika-9 na antas ng Chi Refining Stage. Ang susunod na hakbang ay ang Foundation Building Stage. Ang pagtatayo ng pundasyon ay isang malaking hadlang, at hindi ito isang bagay na maaaring masira sa pamamagitan ng pagsusumikap. Sa kabutihang palad, nakuha niya ang 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum at nagkaroon ng susi sa pagpino ng tableta sa pagtatayo ng pundasyon, na nagbigay sa kanya ng pundasyon upang masira ang hadlang sa pagtatayo ng pundasyon. Sa mga tuntunin ng lakas, maaari niyang labanan ang likas na pangalawang antas na sinaunang martial artist at sugpuin ang likas na unang antas, na napakahirap na. Naisip ko na kung makakapasok ako sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon, magkakaroon ako ng kumpiyansa. Kahit na ang family bone flower killer kung nasaan si Ruth, ang Shanzong kung nasaan si Ding Yang, ang Yinyu Gate sa likod ng Earth Core Ancestor, si Ching Cheng at iba pang mga kalaban ay talagang dumating para maghiganti sa kanya, magkakaroon siya ng kapangyarihang lumaban. Ngunit ngayon ay hindi siya sigurado.
Kaya kailangan niyang magsanay sa pag-iisa. Para naman kay Liu Lingling, mas mabuti kung makakarating siya ng ligtas. Gayunpaman, kung pinigil ni Ruth si Liu Lingling sa goal, maaari lamang siyang maghintay hanggang sa magkaroon siya ng tagumpay sa kanyang kultibasyon bago pumunta doon. Kung hindi, wala siyang pagkakataong magtagumpay. Ayon kay Zia Lu, ang mga sinaunang sekta na iyon ay nagmana ng kapangyarihan ng ikalima, ika-anim at mas mataas na antas ng pagiging likas. Sa pagharap sa gayong mga Panginoon, si Yang Yian, bilang isang magsasaka, ay may maraming paraan ng paglilinang, ngunit wala siyang paraan. Una sa lahat, dapat may cultivation siya. Maraming spells, at iba pa, ay hindi angkop para sa paglilinang sa chi refining period. Bukod dito, ang lupa ay lubhang kulang sa espiritual na enerhiya at mga mapagkukunan, at ito ay mahirap na masira ang paglilinang. Ang susunod na hakbang ay ilipat ang bayan ng Yanmenhui at gamitin ang bayan bilang punong tanggapan ng Yunmen upang palawakin ang kapangyarihan ng Yunmen, upang labanan ang mga sinaunang sekta na iyon. Bagamat ito ay isang sekta ng pamana ng paglilinang, ang mga sinaunang mandirigma na nakipag-ugnayan dito ay nasa likas na antas na, nakatumbas ng mga magsasaka. Ang likas na antas ng mga sinaunang mandirigma ay maaaring maging matuwid, tulad ng mga nagsasaka, at ang panloob na puwersa na nilinang sa mukha ay nababago din sa tunay na diwa, tulad ng tunay na chi ng mga nagsasaka. Sa ganitong kapaligiran, dapat patuloy na pangunahan ni Yang Yian ang Yunmen pasulong. Sa pag-iisip ng mabuti, bagamat may isang Panginoon na napakahusay, ang pari ay isang natitirang kaluluwa, at hindi siya makakalabas sa palayok ng Chenkon. Sa kanya nakasalalay ang lahat. Makakalabas lang si Master Yun Changxi para iligtas ang kanyang buhay kapag nasa panganib ang kanyang buhay. Bagamat palagi siyang nakakalabas, siya ay isang natitirang kaluluwa. Masisira niya ang kanyang kaluluwa sa tuwing tinutulungan niya ang kanyang sarili. Hindi siya omnipotent. Ito ay mahalaga. Ang Master ay maaaring magturo sa akin ng ilang kaalaman sa paglilinang. Habang nag-iisip sa kanyang puso, umakyat si Yang Yiu sa kanyang silid sa ikatlong palapag. Pagkabukas ng pinto ay bigla siyang natigilan. Kahit madilim ay kitang-kita pa rin niya na may tao sa kama. Pagkatapos ay naalala niya na tila sinabi ni Qiao Fu na kinuha ni Lu Zuoxi ang dalawang apprentice para mag-retreat sa villa, at tanging sina Qiu Yun at Lin Huan lang ang naroon. Ginawa ko. Hindi ko masyadong iniisip ngayon, pero ngayon masyado akong nag-iisip. Pagtingin sa dilag sa kama, paanong hindi na siya mag-iisip pa? Hindi ko inaasahan na nasa kwarto si Lin Huan. Come to think of it, palagi siyang nakatira sa kwarto niya. Lahat ng mga alalahanin at problema sa kanyang puso ay itinapon sa langit sa sandaling ito. Sa sandaling ito, gusto lang niyang mahalin ng husto si Lin Huan. Pakiramdam niya ay may utang na loob siya sa maraming babae. Marahil si Yang Yiu ang nagbukas ng pinto na gumising kay Lin Huan mula sa kanyang pagtulog. Pagkatapos magsanay ng Taoismo, napakalakas ng kanyang mga pandama, at agad niyang natuklasan na may pumasok sa silid. Sino? Biglang umupo si Lin Huan at binuksan ang lampara sa gilid ng kama. Sa sumunod na sandali, nakita niyang sumulpot sa harapan niya ang lalaking inaalala niya. Honor, bahagyang ngumiti si Yang Yiu at naglakad papunta sa kama. Medyo namumula ang mga mata ni Lin Huan. Mahigit kalahating buwan na ang nakalipas mula noong huli silang magkita. Namiss niya talaga siya. Bigla siyang tumayo at sinunggaban si Yang Yiu. Huan. Bago matapos magsalita si Yang Yiu, hinalikan siya ng mainit na mapupulang labi ni Lin Huan at sinabing, "Huwag kang magsalita, halikan mo ako." Pagkatapos ng dilim, ang dalawa. Pagkaraan ng madaling araw kinabukasan, si Yang Yiu ay handang bumangon at ginalaw ng kaunti si Lin Huan, na parang pugita. Iniisip kung ano ang hitsura niya kagabi, gusto niyang matawa. Sa sandaling kumilos siya, iminulat niya ang kanyang mga mata, kinusot ang kanyang malalaking mata at tumingin kay Yang Yiu, at biglang may sinabi na halos matakot kay Yang Yiu na atakihin sa puso. Nakuha ang kabanata 318 Daor. Alam ng mga magulang ko ang tungkol sa atin, mahinang sabi ni Lin Huan. Ano? Bahagyang pinagpapawisan ang noo ni Yang Yiu, nangyari pa rin ang bagay na pinakainaalala niya. Bueno, hinimok ako ng aking pamilya na magpakasal ng maraming beses, at napilitan akong sabihin na mayroon akong kasintahan sa galit, at pagkatapos ay umamin ako nang tanungin ako ng buong pamilya. Mahinang sabi ni Lin Huan. Hindi, ako, nalilito si Yang Yiu. Sige, tingnan mo kung gaano ka katekot, alam kong gusto mong sabihin na may nobya ka na, pero wala akong pakialam, kung sino ang reyna ng pamilya Zhao. Hindi ko intensyon na pilitin ka, sa totoo lang, napakaganda ng relasyon namin ni Sister Zhao in private, at sobrang bait niya kaya nakikita niya kung ano ang nangyayari sa pagitan namin. At saka, hindi lang ako kilala ni Queen Zhao, pati na rin sina Sister Walking at Sister Ningke, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong sabihin ko, huwag mong isiping lahat tayo ay mga tanga, na hindi nakakakita nito. Sa kabutihang palad, hindi kami sinisi ni Reyna Zhao,
ngunit pinakitunguhan niya kaming mabuti ng pribado, at sabay kaming namili at naghapunan kapag wala ka. Sabi ni Lin Huan sabay pikit ng mata. Narinig ni Yang Yian ang pagtawag niya sa kanya ng Empress Zhao, sa lahat ng oras, na talagang kakaiba. Ang pangunahing punto ay alam ni Zhao Nan ang tungkol sa kanyang relasyon sa ilang babae, na nagpabagabag sa kanyang pakiramdam. Okay lang sa kanya na makilala si Ning Ke, pero ngayon kahit si Lin Huan at alam na ang tungkol dito. I really don't dare to think kung lalapit ba siya sa kanya para mga tuwiran. Gayunpaman, ang problema ngayon ay ang problema ng pamilya ni Lin Huan. Ano ang dapat kong gawin? Bagamat sinabi ni Lin Huan na wala siyang pakialam sa anumang bagay, naiisip ni Yang Yian na nahaharap siya sa panggigipit mula sa kanyang pamilya. Tumingin sa kanya, nagtanong si Yang Yian, ano ang ibig sabihin ng pamilya mo? Ano pa kayang ibig sabihin nito? Hiniling ka ng aking mga magulang na pumunta sa kanilang bahay para sa hapunan. Sabi ni Lin Huan. Wala na ba silang ibang sinabi? Tanong ni Yang Yian na may konsensya. Pagkatapos ng lahat, noong huling ginamo si Lin Huan, pumunta ang mga magulang ni Lin Huan sa villa at nakita ang ilang babae sa kanilang pamilya. Bagamat ipinaliwanag nila na lahat sila ay mga pasyente at walang namamagitan sa kanila, kailangan pa rin nilang maniwala. Hindi, sinabi lang ng tatay ko na hiniling kanyang bumalik at kumain sa bahay. Sinabi ito ni Lin Huan nang siya ay talagang nag-aalala. Hindi niya naiintindihan na tatanungin ng kanyang mga magulang si Yang Yian kung paano haharapin ang kanyang relasyon. Ngunit si Yang Yiyo ay mayroon ng Zhao Nan bilang kanyang kasintahan. Kapag nalaman ng mga magulang niya, hindi na nila alam ang gagawin. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, at lalong nahihiya si Yang Yiyo. Sakit talaga sa ulo. Hindi ko ba siya dapat iwan? Ito ay tila imposible. Gaano karaming Yang Yiyo ang mayroon sa buhay na ito? Bukod pa rito, kung hindi siya na-expose sa cultivation, maaaring iniwan niya si Yang Yiyo. Ngunit pagkatapos na pumasok sa cultivation, alam ni Lin Huan na hindi ito isang malaking bagay. Dahil ayon sa sinabi ni Lu Zuoxi tungkol sa mundo ng paglilinang, ito ay talagang isang mundo ng mga batas kung saan ang malakas ay may lahat, hindi banggitin ng ilang higit pang mga kababaihan. Sa ilalim ng indoktrinasyon ng konsepto ni Lu Zuoxi, hindi sa pagbanggit sa kanya, maging si Kyuyun at ang iba pa ay tila napakabukas isip. Kasama sina Zhao Nan at Dugu Walking. Nag-isip sandali si Yang Yiyo at seryosong tumingin kay Lin Huan at sinabing, bigyan mo ako ng oras, tiyak na magbibigay ako ng paliwanag sa iyong mga magulang at sa iyo. Well, papakinggan kita. Sa oras na ito, negatibo ang IQ ni Lin Huan, at maniniwala siya sa anumang sinabi ni Yang Yiyo. Hindi nagbibiro si Yang Yian. Mayroon nga siyang naiisip na solusyon upang malutas ang hidwaan sa pagitan ng mga kababaihan at kanilang mga pamilya. Ngunit magtatagal ito at kakailanganin niyang matagumpay na maitayo ang kanyang pundasyon. Saglit silang nakahiga sa kama. Biglang naisip ni Yang Yian ang kwento ni Liu Lingling at maikling sinabi kay Lin Huan ang tungkol sa kwento ni Liu Lingling. Nagulat din si Lin Huan at sinabing, ayon sa sinabi mo, ang vampirang Ruth na iyon ay hindi nagsisinungaling. Nakausap ko si Lingling sa telepono kahapon. Madalas kaming mag-chat ni Lingling, Xiaobei online. Dapat maayos si Lingling. Hindi, tatawagan ko siya mamaya at hilingin sa kanya na bumalik. Siya ay nasa dilim at hindi dapat malaman ang tungkol sa mga vampira. Ito ay masyadong mapanganib. Subukan mo. Mas maganda kung makakabalik ka. Kung hindi ka na makakabalik, kalimutan mo na. Huwag mong sabihin sa kanya ang tungkol sa mga vampira, para hindi siya matakot. Sinabi ni Yang Yian kay Lin Huan. Alam ko, pero sa totoo lang, laging nasa puso ka ni Lingling. Sa tuwing mag-chat kami, sinasadya o hindi sinasadyang magtatanong siya tungkol sa sitwasyon mo. Bakit hindi mo siya tawagan? Iminungkahi ni Lin Huan. Okay, send me your phone number later at susubukan ko. Iniisip ko kung sasagutin niya ulit ang tawag ko. Mapait na ngumiti si Yang Yian. Liu. Galit na umalis si Lingling sa kanya dahil may sinulat ito sa dingding ng restaurant na gusto niyang hanapin sa kanya. Sa katunayan, siya, na binabanggit ni Yang Yian ay ang kanyang ina, ngunit mali si Liu Lingling. Pagkatapos ay nagpahiwatig siya sa kanya at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal, ngunit walang sinabi si Yang Yian, kaya umalis si Liu Lingling na may hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi nagpaliwanag si Yang Yian. Iba na ang sitwasyon ngayon. Siya ay pinuntirya ng vampira dahil sa kanya, kaya kailangang alagaan ito ni Yang Yian. Hindi ko lang alam kung makakabalik pa si Liu Lingling. Nag-usap ang dalawa ng ilang salita, bumangon si Lin Huan at nagbihis, at biglang nagsabi, oh, nga pala, kung may oras ka, hanapin mo si Liu Zeki. Mukhang may problema sa operasyon ng kumpanya. Hindi ko man naitanong ang tungkol sa mga gawain ng kumpanya, nakikita kong sobrang depressed siya ngayon. Sobrang depressed si Taidan. Medyo nagulat si Yang Yian. Dapat sabihin na ang kumpanya ay mabilis na umuunlad, at sa pagdaragdag ng Wang Jianjie mula sa pamilyang Wang, hindi dapat magkaroon ng mga problema.
Ang lakas ng matandang pamilya Wang ay napakalakas. Hindi ako sigurado tungkol sa mga detalye, ngunit tila si Mr. Liu ay nagpaplano na ipaalam sa publiko pagkatapos ng bagong taon. Maaaring nakatagpo siya ng ilang mga hadlang ngayon. Maaari mong tanungin siya tungkol dito pagdating ng panahon. Si Lin Huan ang namamahala sa pinansyal at iba pang mga bagay ng kumpanya. Sinabi sa kanya ni Yang Yio na huwag makialam, para maiwasang mag-alala si Taidan. Well, tatawagan ko lahat ng nandito ngayon, at tatanungin ko sila pagkatapos. Huwag kang aalis ngayon. Mag-meeting tayo kapag nandito na ang lahat. Okay. Pagkatapos bumangon, bumaba si Yang Yian. Tila alam ni Kiyoyo na si Yang Yian ay bumalik kagabi at naghanda na ng almusal. Morning, sir, medyo namula ang mukha ni Kiyoyon. Sa isip niya, naisip niya ang tunog na nagmumula sa ikatlong palapag kagabi. Alam niyang bumalik na si Yang Yian, kaya naghanda siya ng almusal sa umaga. Morning, Xiaoyun, ipaalam sa lahat na pumunta sa villa. May ia-announce ako. Ipinaliwanag ni Yang Yian kay Kiyoyon. Okay sir, tatawag ako agad. Tumawag si Kiyoyon pagkatapos bigyan ng almusal si Yang Yian. Pagkatapos almusal, tumapak si Lin Huan ng mataas na takong at bumaba. Hindi nakakagulat para kay Yang Yian na gumugol ng oras sa pagbangon at pagbibihis. Kumain ka muna, pupunta ako sa secret room para tingnan. Pagkatapos sabihin iyon, pumasok si Yang Yian sa lihim na silid. Lumabas sa kadiliman sina Qiao Fu at Wu Maxia at binati siya, hello, sir. Huwag kang maging magalang, Qiao Fu, pumunta ka sa Lishan at hanapin si Daor at Hao Dudu para sa akin, tumingin si Yang Yiu kay Qiao Fu at sinabi. Huwag kang mag-alala, sir, pupunta ako kaagad. Pagkatapos sabihin iyon, naging buga ng itim na usok si Qiao Fu at naglaho sa lihim na silid. Mukhang bumuti na naman ang cultivation ni Qiao Fu at Wu Maxia, na nagpapasaya kay Yang Yiu. Si Lu Zuoxiba at ang aking dalawang disipulo ay nasa bodega pa rin ng alak. Tanong ni Yang Yiu kay Wu Maxia. Oo, Ginoo, 15 araw na ngayon. May paggalaw ba? Hindi, paano kung papasok ako at tingnan? Hindi, tandaan na huwag abalahin ang sinuman sa pag-iisa, kung hindi, madaling magkamali. Okay, sir, naalala ni Maxia. Casual niyang nakipag-chat kay Wu Maxia at nagtanong tungkol sa kanyang cultivation situation. Maayos naman ang lahat. Para naman kay Lu Zuoxi at sa kanyang dalawang disipulo na nag-iisa sa bodega ng alak, hindi nilayon ni Yang Yiu na abalahin sila. Umaasa siya na gagawa sila ng ilang mga tagumpay sa kanilang pag-iisa. Pagkatapos ng sinaunang martial arts conference, binigyan ni Yang Yiu ang lahat ng mga elixir. Naniniwala siya na ang paglilinang ng lahat ay mapapabuti pagkatapos ng panahong ito. Pagkatapos makipag-chat kay Wu Maxia sa secret room saglit, naghanda si Yang Yiu na umakyat. Para naman kay Lu Zuoxi at sa dalawa pang nag-iisa, maaari lamang siyang maghintay. Ginamit niya ang kanyang espiritual na kahulugan upang makita na ang tatlo ay nasa proseso ng paglusob sa pag-iisa, kaya hindi nararapat na abalahin sila sa oras na ito. At pagkatapos noon, bumalik si Qiao Fu, na halos 10 minuto na sa labas. Pagbalik niya sa secret room, isang sinabi ni Qiao Fu, Sir, hindi maganda. Nagkaproblema sina Daor at Hao Dudo. Sumimangot si Yang Yiu at nagtanong, ano ang nangyari? Nang matagpuan ko sila, may nahuli si Daor. Ang taong iyon ay isang Panginoon at hindi ako tugma sa kanya. Sir, pumunta ka at tingnan mo. Nagmamadaling sabi ni Qiao Fu. Nang walang oras para magtanong pa, sinabi ni Yang Yiu kay Qiao Fu, Tara, manguna sa daan at titingnan ko. Kabanata 319, 18 taong gulang pa lamang ako sa aking puso. Pagkatapos umalis, binati ni Yang Yian sina Kiyoyon at Lin Huan, aalis ako sandali. Hintayin mong dumating ang lahat. Nang bumaba ang boses ay lumabas na siya ng pinto. Saan ka nang galing? Sumigaw si Lin Huan, ngunit wala na si Yang Yian. Hoy, kalokohan mo. Lumipad ka. Bulong ni Lin Huan sa sarili, na nagpatawa kay Kiyoyon. Nagsimulang magchismisan ang dalawang babae. Nahihiyang tanong ni Kiyoyon dahil sa curiosity. Namula ang mukha ni Lin Huan, ngunit sinimulan niyang turuan si Kiyoyon bilang isang malaking kapatid. Hindi marinig ni Yang Yian ang chismis ng dalawang babae, ngunit naririnig niya ang sariling tibok ng puso. Kasunod ni Qiao Fu, ang dalawang tao ay mabilis na pumunta sa Lishan. Dahil sa bilis ng takbo ay naramdaman niyang mas bumilis ang tibok ng puso niya. Sa katunayan, nag-aalala siya kay Daor. Ayon kay Qiao Fu, ang nakahuli kay Daor ay isang matandang lalaki. Sa kanyang pakiramdam, mas malakas ang aura ng matanda kaysa kay Yang Yian, kaya nag-alala si Yang Yian. Sa ganitong paraan, ang kabilang partido ay dapat na isang congenital na sinaunang mandirigma. Ginamit ni Yang Yian ang kanyang pinakamabilis na bilis ngunit hindi pa rin mahabol si Qiao Fu, at palaging nauuna si Qiao Fu kay Yang Yian at nangunguna. Ito ang kakaiba ng paglilinang ng multo.
Sa madaling salita, ang katawan ay isang katawan ng enerhiya, na maaaring maging isang stream ng hangin at lumutang sa hangin. Labis na inggit si Yang Yian sa kakaibang talento ng paglilinang ng multo. Kung mayroon siyang kakayahan ni Qiao Fu sa pakikipaglaban sa vampirang si Ruth, hindi sana siya natama ni Ruth ng 2 beses at hinayaan siyang tumakas sa huli. Pagkatapos ng kalahating oras na pagtakbo, dumating ang dalawa sa kailaliman ng Lishan Mountain, na kung saan ay ang junction ng Lishan Mountain at Qinling Mountain Range. Nang sila ay nasa isang ligaw na kagubatan ng kawayan, huminto si Qiao Fu at nagsabi, "Sir, ang matanda ay nasa kagubatan ng kawayan." "Sige, ingat ka, papasok ako at titingnan." "Oo nga pala, hindi nahuli si Hao Dudo, tama ba?" Tanong ni Yang Yian kay Qiao Fu. "Hindi, nang dumating ako, si Hao Dudo ay nagtatago sa isang puno sa malayo at umuungal." Mukhang hindi interesado ang matanda kay Hao Dudo. Paliwanag ni Qiao Fu. Pagkatapos ay idinagdag niya, "Naging madilim akong hangin at hindi niya ito nakikita, ngunit dapat niyang maramdaman ito. Nang sinubukan ko siyang salakayin, masyadong lalaki ang dugo at chi ng matanda at hindi ako makalapit sa kanya. Kailangan kong pumunta sa iyo, Ginoo." Matapos marinig ang sinabi ni Qiao Fu, talagang hindi sigurado si Yang Yian. Sino ang kabilang partido? Maaaring ito ay isang tao na nagising mula sa langit. Bagamat napakalakas din ng dugo at chi ng mga sinaunang mandirigma, hindi ito sapat para hindi makalapit si Qiao Fu. Sa pag-iisip sa kanyang puso, itinaas niya ang kanyang mga paa at naglakad patungo sa kagubatan ng kawayan. Mula sa malayo, ang buong bundok ay natatakpan ng ligaw na kagubatan ng kawayan. Ang lugar na ito ay tinaguri ang Qinling Mountains. Normal na magkaroon ng malalaking kagubatan ng kawayan. Maraming mga bihirang hayop tulad ng mga ligaw na panda at gintong unggoy sa Qinling Mountains. Kung saan may mga kagubatan ng kawayan, naroon ang lahat ng mga ligaw na panda. Hakbang-hakbang na naglalakad sa kagubatan ng kawayan, mga 50 o 60 metro ang layo, narinig ni Yang Yian ang isang nakakabaliw na boses na nakikipag-usap sa kanyang sarili, "Bata, hindi ka mabait. Ninakaw mo lahat ng alak ng dahon ng kawayan ko. Hindi mo ba ako kayang paglaruan? Ikaw ay hindi makatwiran." "Tumili, tumili." Sinagot ng tao ang sunod-sunod na tawag mula kay Daor. Naunawaan ni Yang Yian na ang mga tawag ni Daor ay puno ng pagkabalisa at pagkabalisa. Sa susunod na sandali ay nakita ni Yang Yian ang isang pulubi na kalahating nakahiga sa isang patag na malaking bato, hawak si Daor na tumitili at umaatungal sa kanyang mga bisig. Tumingin siya. Na nasa kanyang mga 80 o 90, na may puting buhok at balbas, ngunit siya ay tumingin napakapalpak. Bagamat maputi ang kanyang buhok ay parang isang taon na siyang hindi naliligo, at naging kulay abo at itim, parang manukan. Parang Daoist robe ang damit na suot niya pero punit-punit. Nakasuot siya ng straw sandals sa kanyang mga paa, at may makapal na layer ng dumi sa kanyang mga paa. Sa di kalayuan, akala ko nakamedyas siyang itim. Madilim din ang kanyang mukha, at ang kanyang tunay na kulay ay hindi maaninag, maliban sa kanyang mga mata, na hindi tugma sa kanyang hitsura at edad. Walang kinalaman sa kanya ang salitang, luma at malamlam na mga mata, at ang kanyang mga mata ay maliwanag at masigla. Hakbang-hakbang na naglakad si Yang Yian hanggang sa huminto siya 5 metro ang layo mula sa malaking bato, at tila hindi siya nakita ng matanda, at kinakausap niya si Daor ng mag-isa. Sa oras na ito, nakita ni Daor si Yang Yian at sumigaw ng malakas, na may isang pares ng mga bilugan na mata na puno ng mga hinaing, na parang nagsasabing, "Kapatid, sa wakas ay narito ka na, mangyaring iligtas ako mula sa mga kamay ng matandang baliw na ito." Sa oras na ito, ang boses ni Hao Dudo sa kawayan sa di kalayuan ay tumunog din, squeak, mapurol at paus pa rin ang sigaw ni Hao Dudo, na eksaktong kabaligtaran ng pagiging malutong ni Daor. Sa isang iglap, tumangala si Yang Yian at nakita ang isang mahinang figure na tumalon pababa mula sa kawayan na mahigit 10 metro ang layo. Pagkalapag sa lupa, ang kanyang sigaw ay puno ng pananabik, at pagkatapos ng 2 pagtalon, damapo siya sa balikat ni Yang Yian. Makalipas ang kalahating buwan, nang pumunta siya para lumahok sa sinaunang martial arts conference, si Hao Dudo ay nasa proseso pa rin ng bloodline evolution at hindi pa nagising. Ngayon, nalaman ni Yang Yian na ang mga mata ni Hao Dudo sa wakas ay may parehong espiritual na enerhiya bilang Daor. Malinaw na ang bloodline ni Hao Dudo ay matagumpay na umunlad at ang kanyang katalinuhan ay tumaas ng husto. Hindi ko lang alam kung may bloodline magical power si Hao Dudo o ano. Babalik ako at magmasid mamaya. Tumili. Masayang umungal si Hao Dudo sa balikat ni Yang Yian, at pagkatapos ay itinuro ang matanda. Tila sinasabi na si Daor ay nahuli ng matanda, kaya't dapat niya itong iligtas ng mabilis. Nang malapit ng aliwin ni Yang Yian si Hao Dudo, ang matandang kalahating nakahiga sa bato ay malamig na bumantong hininga at sinabing, "Kwak." Ang dalawang maiikling salita ay lumabas at tumigil sa pandinig ni Yang Yian, ngunit ito ay parang kulog, na nagparamdam sa kanya ng panginginig sa buong katawan.
Ang matandang ito ay talagang isang master na higit sa ikatlong antas ng pagiging likas, at ito ay malamang na mas mataas, sabi ni Yang Yian na may magulong puso. Sa simula pa lang ay ramdam na niya na napakalakas ng aura ng matanda. Hindi niya padalos-dalos na ginamit ang kanyang espiritual na kahulugan upang suriin. Ang dalawang salitang, kwak, ay nagpapatunay sa kanyang puso na ang matanda ay isang master. Medyo natakot si Yang Yiu sa matanda, at ang unggoy na si Dudo sa kanyang balikat ay mas natakot. Tumigil siya sa pag-ungol at nagtago sa balikat ni Yang Yiu. Napaatras ang tiyahin na tila takot na takot sa matanda. Tila nawalan siya ng gana. Maging si Daor ay huminto sa pag-ungol, at tumingin lang kay Yang Yian na may isang pares ng malalaking mata na puno ng tubig na nakakaawa. Napahawak ito sa kamay ng matanda at hindi makagalaw. Muling nagulat si Yang Yian sa mga tuntunin ni Daor. Alam niya kung gaano katalas ang mga kuko ni Daor mula nang umunlad ang kanyang bloodline. Ngayong casual siyang napahawak sa kamay ng matanda, naiisip kung gaano kalakas ang matanda. Halatang hindi siya natatakot sa mga kuko ni Daor, na ang ibig sabihin ay malamang na napakalakas ng katawan ng matanda. Gayunpaman, ang pagkabigla sa puso ay isang bagay, ngunit hindi natakot si Yang Yian hanggang sa puntong hindi na niya matapang na gumawa o magsalita dahil sa maingay na salita ng matanda. Sa totoo lang, si Daor ang pinakamaagang kasama niya, at si Yang Yian ay may mas malakas na pakiramdam para kay Daor kaysa kay Hao Dudo. Sa sandaling ito, nang makita ang kaawa-awang hitsura ni Daor, agad na nagalit si Yang Yian. Nang makita ang matanda na naghahanda sa paggamit ng courtesy bago puwersa, sinabi niya, binabati ni Junior Yang Yiu ang nakatatanda. Ang mink sa iyong kamay ay aking alaga. Mangyaring ibalik ito sa akin. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiu, biglang tumayo ang matanda at hinintay si Yang Yiu, at sinabing, nakatatanda si Senior, anong matandang Senior? Matanda na ba ako? Boy, hayaan mong sabihin ko sa iyo, 18 taong gulang pa lamang ako sa aking puso. Huwag mo akong tawaging Senior sa lahat ng oras at sabihing hindi ako pamilyar sa iyo, okay? Isa pa, nahuli ko itong mink sa kabundukan. Kung sasabihin mong sayo, nakaukit ba ang pangalan mo sa mink? Sa sikat ng araw, gusto mong magnakaw. Nagulat si Yang Yiu at halos mabulunan siya sa sinabi ng matanda. Nakikita niyang may problema sa pag-iisip ang matanda. May kahihiyan ka ba, matanda? Parang nasa lupa ang kalahati ng katawan mo, at iniisip mo pa rin na 18 taong gulang ka. Gusto mo bang pumunta sa langit? Nagmura si Yang Yiu sa kanyang puso. Kung hindi lang dahil sa pakiramdam niya ay masyadong malakas ang kanyang aura at hindi siya sigurado kung paano siya haharapin, gusto sana siyang bugbugin ni Yang Yian, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang magpigil. Siya, huminga ng malalim at sinabing, matanda. Senior, akin talaga itong mink. Ang pangalan nito ay Ziyang Ziyang. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kong tawagan si Ziyang Ziyang ng isang beses at tiyak na sisigot ito sa akin. Okay, basta 3 beses mong tawagan si Mink at 3 beses ka nitong sinasagot, maniniwala ako na totoo ang sinabi mo. Ang matandang lalaki ay may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha, na tila nakakabaliw, at ang isip ni Yang Yian ay tumunog sa matandang makulit na bata sa pelikula at drama sa telebisyon. Okay, pagkatapos Senior, kailangan mong magbantay ng mabuti. Ngumiti si Yang Yian, at pagkatapos ay sinabi kay Mink, Ziyang Ziyang. GG, tumingin si Mink kay Yang Yian at tumugon. Matapos umunlad ang bloodline, ang IQ ni Mink ay katumbas ng isang 8 o 9 na taong gulang na bata. Bilang karagdagan, pagkatapos na makasama si Yang Yian sa mahabang panahon, lubos niyang naiintindihan ang sinabi ni Yang Yian. Ziyang Ziyang. GG. Ziyang Ziyang. GG. 3 beses siyang tumawag, at 3 beses na tumugon si Mink kay Ziyang Ziyang. Tumingin si Yang Yian sa matanda at ngumiti, Senior, naniniwala ka na ba sa akin sa pagkakataong ito? Pakibalik si Daor sa akin. Ang sumunod na sinabi ng matanda ay lubos na nagalit kay Yang Yian. Isinusumpa niya ito sa kanyang puso dahil sa pagiging walang hiya at isang ganap na halimaw. Kabanata 320 Magpanggap na apo. Nang matapos magsalita si Yang Yian, umirap ang matanda at sinabing, ano ang pinaniniwalaan mo? Lahat ng hayop ay tatawag ng ganito. At saka, kahit nasa iyo ang mink na ito, ano? Ninakaw at ininom nito ang lahat ng 3 garapon ng alak ng dahon ng kawayan na natimpla ko sa loob ng 3 taon. Iyon ang pinakamasarap na alak na ginugol ko ng 3 taon sa paggawa ng serbesa sa malalim na bundok na ito. 1 taon para sa pagbuburo, 1 taon para sa paggawa ng serbesa, at 1 pang taon para sa pagtanda sa malamig na pond. Alam mo ba kung gaano ito kahalaga? Huhulihin ko ito bilang pambayad sa utang. Kung hindi, babayaran mo ako para sa alak, at ibabalik ko sa iyo ang mink. Labis na nagalit si Yang Yian nang marinig niya ito. Siya ay galit na naglalaro ang matanda at ang mink ay sakam.
Naniwala si Yang Yian sa 80% ng mga salita ng matanda na ninakaw ng mink at ininom ang alak ng dahon ng kawayan na itinago niya sa pool. Ang talento ni Mink ay treasure hunting, at hindi na siya nagulat na matagpuan niya ang alak na nakatago sa pool. Sa pagtingin kina Daor at Haududo, tinanong sila ni Yang Yiu sa malalim na boses, nakainom ba kayong dalawa ng alak ng iba? Marahang tumili si Daor at ibinaba ang ulo, parang bata na nagkamali. Mas matalino si Haududo. Sa takot sa parusa ni Yang Yiu, mabilis siyang tumalon mula sa kanyang balikat at umakyat sa puno, tumitili at kumumpas gamit ang kanyang maliliit na paa, ibig sabihin ay natagpuan ito ni Daor, ngunit ininom din niya ito. Galit na galit si Yang Yiu. Ang dalawang walang ingat na lalaki ay nahuli ng isang tao. Matapos umubo ng 2 beses, sinubukan ni Yang Yiu na bayaran ang matanda ng pera. Dahil dito, hindi naging epektibo ang komunikasyon. Tumanggi ang matanda na gumalaw at determinado siyang kunin si Daor upang mabayaran ang kanyang mga utang. Kinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata. Bagamat naramdaman niyang makapangyarihan ang matanda, hinding-hindi siya papayag na kunin si Daor upang mabayaran ang kanyang mga utang. Kung ang pamamaraang pampanitikan ay hindi gumagana, kung gayon maaari lamang siyang gumamit ng puwersa. Hindi siya naniniwala na ang matanda ay maaaring maging matalino. Sa karamihan, maaari niyang agawin pabalik si Daor at tumakas. At saka, si Qiao Fu ay lihim na naroon. Huminto siya at hiniling kay Qiao Fu na agawin si Daor. Si Qiao Fu ay isang ghost cultivator, at hindi siya nakikita ng mga ordinaryong tao. Si Yang Yiu lang ang makakakita sa kanya. Tumanggaw siya kay Qiao Fu at hiniling sa kanya na maghanda sa pag-agaw kay Daor. Ngumuso si Yang Yiu sa matanda, "Matanda, hindi mo tinutupad ang iyong pangako, kaya hindi rin ako magiging magalang." Habang nagsasalita siya, lumabas si Yang Yiu at sinuntok ang matanda bilang biro. Hindi siya nagpakita ng anumang kapabayaan sa mukha ng matandang may malakas na hininga. Ginamit niya ang buong lakas niya nang suntukin siya. Sa sobrang lakas ng kanyang katawan, hindi maliit ang lakas ng suntok na ito. Nang makita ng matanda ang suntok ni Yang Yiu, ngumisi siya at sinabing, "Aha, bata ba ang lakas ng loob na makipag-away sa akin?" Habang nagsasalita siya, wala siyang pakialam sa suntok ni Yang Yiu. Casual niyang itinaas ang kanyang kamay at sinalubong ng palad ang kamao ni Yang Yiu. Sa mga mata ni Yang Yian, tila casual na itinaas ng matanda ang kanyang kamay, ngunit ito ay napakabilis ng kidlat. Nang makita ito ng malinaw ni Yang Yian, naabot na ng palad ng matanda ang kanyang kamao. Boom! Agad na nagbago ang mukha ni Yang Yian. Naramdaman na lamang niya ang napakalaking puwersa na nagmumula sa palad ng matanda. Pagkatapos ay gumawa ng crack sound ang kanyang pulso. Alam ni Yang Yian na nabali ang kanyang pulso. Pagkatapos ay lumipad pa atras ang kanyang katawan at natama ng malakas ang makapal na kawayan ng kanyang braso. Bitik, basag. Nabasag nito ang 5 sunod-sunod na kawayan bago ito tumigil. Sa oras na ito, iniluwa niya ang isang bibig ng dugo. Gulong-gulo ang puso niya at short-circuited ang utak niya. Sobrang nakakatakot. Pervert ang matandang ito. Casual niya itong sinampal at wala man lang ni Katie Ting na pagtutol. Gumamit pa siya ng dahas. Kahit nasa tulong ni Qiao Fu sa dilim, ito ay magiging walang silbi. Ano ang lakas ng matandang pervert? Siya ba ay isang ika-7 o ika-8 antas na likas? O isang master na pang-9 na antas, o isang pag-iral na nalampasan ang likas na antas? Iyon ang naisip ni Yang Yiu sa kanyang puso habang nakahiga siya sa lupa. Mabuti na lang at hindi itinuloy ng matanda ang tagumpay. Naramdaman din niya na casual lang ang ganting atake ng matanda ngayon. Kung ginamit niya ang lahat ng lakas niya, baka namatay na siya. Ito ay naglalabas lamang ng dugo, na hindi isang malubhang pinsala sa loob. Pagkatapos, umupo at pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, sumigaw si Yang Yiu sa kanyang Panginoon na si Yun Changxi sa kanyang puso, "Matanda, nakilala ko ang pinakamakapangyarihang matandang pervert sa aking buhay. Ano ang dapat kong gawin?" Pagkatapos tawagin si Master sa kanyang puso, ang boses ni Yun Changxi ay tumunog, "Ahem, ang lakas ng lalaking ito ay isang bagay na kailangan mong tingnan sa maikling panahon. Aba, magpanggap na lang na apo minsan. Kung gusto niyang hulihin si Daor, hayaan siyang makuha siya. Kapag mayroon kang lakas sa hinaharap, maaari mo siyang agawin. Kung aatake ulit siya mamaya, iisa lang ang paraan para sa amo mo, magpanggap kang apo at tumakas." Matanda, ayon sa sinabi mo, ang matandang pervert na ito ay hindi man lang kayang pigilan ang iyong kaluluwa. Laking gulat ni Yang Yiu. Ito ang unang pagkakataon na hiniling siya ng kanyang amo na magpanggap na apo. Mabahong bata, totoo na ang iyong Panginoon ay isang marangal na 12 Tribulations Luz Immortal Supreme, ngunit siya ay isang natitirang kaluluwa. Bilang karagdagan, tinulungan kanya ng maraming beses sa isang hilera, at ang kanyang kaluluwa ay hindi matatag. Kung hahayaan mong kumilos muli ang iyong Panginoon, kaharap ang taong ito, maaaring matakot ang iyong Panginoon hanggang sa mamatay.
Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, ang lakas ng taong ito ay maihahambing sa isang gintong elixir. Siya ay isang nilalang na maihahambing sa isang gintong elixir sa kanyang katawan at kaluluwa. Hindi siya isang discounted golden elixir tulad ng mga kapatid na babae ng pamilya Lo. Siya ay hindi isang magsasaka, ngunit isang mandirigma na nalampasan ng likas. Ang natitirang kaluluwa ng master ay sapat na upang sugpuin siya. Tsaka, mukhang hindi ka gustong patayin ng lalaking ito. Kung gusto kanyang patayin, ang suntok lang. Ngayon ay sapat na para patayin ka. Kaya hindi kumilos ang master, at wala siyang planong kumilos ngayon. Magpapanggap ka lang na apo at hindi lumalaban ng husto. Sa pinakamasama, hayaan siyang kunin si Daor at ibalik siya mamaya. Ang boses ni Yun Changxi ay puno rin ng kawalan ng magawa. Nang marinig ang boses ng kanyang Panginoon, labis na nanlumo si Yang Yiyo. Napakasakit na maaaring lumitaw ang isang sinaunang martial artist na lumampas sa likas na antas. Sa kabutihang palad, ang matandang ito ay mukhang baliw at ayaw na siyang makitungo pa, kung hindi ay kailangan talagang tumakas ni Yang Yiyo. Sa pagkakataong ito, tumawa ang matanda at sinabing, medyo kawili-wili ang bata. Halatang wala ka sa likas na antas. Ang iyong panloob na puwersa ay ang rurok ng madilim na puwersa, ngunit ang iyong lakas ay maihahambing sa tuktok ng unang antas ng likas na antas. Kakaiba naman. Pagkatapos sabihin iyon, hinayla niya ang kanyang ulo at hinayla ang kanyang balbas at kinausap ang kanyang sarili, at pagkatapos ay nagtanong, sino ang iyong Panginoon, munting bata? Natutunan na ni Yang Yiyo ang kanyang leksyon ngayon. Hindi malulutas ng martial arts ang problema, kaya't maaari lamang siyang bumalik sa lakas ng panitikan. Nang marinig ang sinabi ng matanda, naisip niya sa kanyang sarili, kapatid, kung gagamit ako ng lahat ng uri ng paraan, maaari kong harapin hindi lamang ang unang antas ng pagiging likas, kundi pati na rin ang pangalawang antas ng pagiging likas. By the way, gusto mo bang subukan ang witchcraft blood curse sa matanda? Kalimutan mo na, anak. Ang witchcraft, blood essence curse ay maaaring maayos para sa pakikitungo kay Xian Tian, ngunit ito ay panliligaw sa kamatayan upang harapin ang taong ito. Huwag mo na siyang asarin at baka huli ka na para umiyak. Ang tinig ni Master Yun Changxi ay tumunog sa kanyang puso. Kalimutan mo na. Naisip ito ni Yang Yiyo at ito ay may katuturan. Ang baliw na matandang nasa harap niya ay isang sinaunang martial artist na nalampasan si Xian Tian at isang Jindan powerhouse na maihahambing sa isang cultivator. Maaaring walang silbi ang paggamit ng pangkukulam, sumpa ng kakanyahan ng dugo. Nang makita ang matanda, handa si Yang Yiyo na subukang muli upang makita kung maaari niyang makuha muli si Daor. Sabi niya, matanda, huwag kang mag-alala sa sekta ko sa ngayon. Balik tayo sa punto. Ano ang gusto mo kapalit ni Daor? O paano kung babayaran kita ng isang truck na puno ng pinakamagandang mautay? Magwala ka. Ang alak na pinagtitimplahan ko ay ginawa gamit ang kakaibang lihim na recipe. Hindi ito ordinaryong alak. Hindi ako iinom nito kahit bigyan mo pa ako ng 10 cartload. Ang alak ng dahon ng kawayan ko ay tinimplahan ng dahon ng kawayan na bininyagan ng diwa ng langit at lupa. Ito ay pangalawa lamang sa monkey wine sa mga masasarap na alak sa sinaunang martial arts world. Maliban kung mapapalitan mo ito ng alak ng unggoy, kalimutan mo na ito. Pero kakaiba ang alak ng unggoy. Maaari lamang itong i-brewed ng mga unggoy sa mga espesyal na kapaligiran. Huwag mo nang isipin ito. Huwag mo na lang akong gamblen, kung hindi, magiging bastos ako sa iyo. Pagkasabi nito, tumalikod ang matanda at naglakad palayo habang nakaakbay ang tumitili na Daor, nang hindi man lang tumitingin kay Yang Yiyo. Gayunpaman, bago siya gumawa ng 3 hakbang, bigla siyang huminto, sumungot sa kanyang ilong, at sinabi sa kanyang sarili, ang bango ng alak. Hindi ako nagtanong tungkol dito sa buong 60 taon. Ang bango ng alak ng unggoy. Habang nagsasalita ang matanda ay punong-puno ng pagkahumaling at kasakiman ang kanyang mukha, at sinimulan niyang lunukan ang kanyang laway nang hindi namamalayan. Nang lumingon siya, nakita niya ang batang lalaki sa tapat na may hawak na ceramic wine bottle sa kamay, nakangiting nakatingin sa kanya. Tuwang-tuwa si Yang Yiyo. Ang lokong matandang ito ay halatang isang taong nahuhumaling sa masarap na alak. Nang banggitin niya ang alak ng unggoy, alam ni Yang Yiyo na may pagbabago sa usapin. Ang kanyang puso ay lumipat mula sa Chen Kun patungo sa Chen Kun, naglabas siya ng isang bote ng alak ng unggoy na nakabalot sa mga bote. Inilagay niya ang alak ng unggoy na nakuha niya mula sa bayan ni Hao Dudo sa espasyo ng Chen Kun Pot. Ang kalahati nito ay ibinigay, at ang kalahati ay nasa Chen Kun Pot space pa rin. Matapos buksan ang takip ng alak sa kanyang kamay, ang bango ng alak ng unggoy ay agad na lumutang, at pagkatapos ay nakita niya ang matanda na lumulunok ng kanyang laway na may nahuhumaling na hitsura sa kanyang mukha at tumalikod. Pagkatapos, bago pa makapag-react si Yang Yiyo, nakita niyang nagliwanag ang mata ng matanda at agad siyang nawala sa lugar.
Pagkatapos ay naramdaman na lamang ni Yang Yiyo ang isang bugzo ng hangin, at nang tumingin siya muli, ang bote ng alak sa kanyang kamay ay nawala. Ang baliw na matandang lalaki ay lumitaw sa tabi niya, hawak ang alak ng unggoy sa kanyang kamay, inilagay ito sa kanyang ilong at sumangot, bumubulong sa kanyang sarili, ito ay tunay na alak ng unggoy, ito ay talagang alak ng unggoy, puno ng pananabik ang kanyang tono. Ngunit nang makita ito ni Yang Yiyo, ngumiti siya, at isang napakatalino na ideya ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. End of this chapter.